Ang kwento ay tungkol sa dalawang matalik na kaibigan, sina Dong-e at Du-kyung. Sila ay laging magkasama at nagbabahagi ng maraming saya at kalungkutan. Ang magandang pagkakaibigan na ito ay isang bagay na patuloy nilang pinangangalagaan. Dahil ang isa sa dalawang batang babae ay may kakaibang kalagayan, si Dong-e ay isang bata na inabandona ng kanyang ina at lumaki sa Welfare Institute. Ang pinakamalaking pangarap ng bata ay makita muli ang kanyang ina at ang tanging impormasyon tungkol sa kanya ay laging nakatago. Nang maayos sa opisina ng instituto, dahil sa labis na pangulila ni Dong-e sa kanyang ina, kasama si Du-kyung ay palihim siyang pumasok doon upang hanapin ang file tungkol sa kanyang ina. Ngunit sa kasamaang palad, nang malapit na niya itong makita, natuklasan siya ng tagapangasiwa ng instituto. Nalabis na nagalit kay Dong-e hindi dahil sa padaskol-daskol niyang paghahalungkat sa file, kundi dahil sa paulit-ulit niyang pagpapayo kay Dong-e, ngunit napakatigas ng ulo nito. Ang isang inang walang puso na nag-iwan sa kanyang anak ay nangangahulugang ayaw na niyang balikan ang kanyang anak. Kaya, bakit pa mag-aalaga ng pag-asa na patuloy na hanapin siya? Ngunit kahit anong sabihin ng tagapangasiwa ng instituto, gusto pa rin ni Dong-e na makita ang kanyang ina kahit isang beses lang. Palagi pa niyang dala-dala ang isang litrato. Ito ay isang larawan ng isang napakagandang sikat na artista. Lubos na hinahangaan ni Dong-e ang babaeng ito at laging iniisip na magiging kasingganda rin ang kanyang ina. At nangarap siyang paglaki niya ay magiging isa rin siyang mahusay na aktres tulad nito. Biglang isang araw, pauwi na si Dong-e nang hindi sinasadyang makita ang isang lalaki na hinahabol ng isang siga. Sa kanyang kabutihan, tumayo ang bata upang tulungan ang lalaki at itaboy ang siga. Sa ganitong paraan, nagkakilala ang dalawa. Ang lalaki ay hindi lang napakagwapo kundi mabait din. Gusto niyang ihatid si Dong-e hanggang sa bahay bilang pasasalamat kaya nagsimulang magkaroon ng pagtingin ang bata. Kinabukasan, ikinuwento niya agad ito sa kanyang matalik na kaibigan. Mas lalong na-curious si Du-kyung tungkol sa lalaki. Sa kanyang kuryosidad, hinabol ng bata ang kanyang kaibigan upang tanungin ng detalyado. Hindi niya napansin na muntikan ng mabangga ang sasakyan sa likuran. Nang bumaba ang babae sa sasakyan, labis na nagulat ang dalawa dahil siya mismo ang aktres na si Lee Mo-eun-ja. Nakalimutan pa ni Du-kyung na nasasaktan siya at sinabi sa kanyang matalik na kaibigan na bilisan at hingin ang perma nito. Nang marinig iyon, agad na kinuha ni Dong-e ang litrato upang humingi ng perma. Sa unang pagkakataon na makita ang kanyang idolo, labis siyang masaya. Ang bahay na gustong puntahan ng aktres ay bahay din ni Jong-ho. Dahil sa nalulugi ang kumpanya, dumating siya kasama ang kanyang manager upang magmakaawa sa chairman na tulungan sila. Iligtas ang kumpanya mula sa bingit ng pagkalugi. Ngunit bago magbigay ng sagot, kailangan pa ng chairman ng oras para mag-isip. Umuwi sila ng bigo at nakasalubong si Jong-ho. Nabalitaan nilang mag-aaral si Jong-ho sa Viki. Sinubukan lang ng manager na magtanong upang magkaroon ng magandang relasyon kay Jong-ho. Ngunit hindi sinasadyang nasabi niya na buhay pa ang ina ni Jong-ho. Samantalang palaging nagsisinungaling ang chairman sa kanyang apo na patay na ang ina nito. Labis na nagulat si Jong-ho nang marinig niya na buhay pa ang kanyang ina. Mula pagkabata, wala siyang ama kaya lalo siyang naghangad ng pagmamahal ng ina. Sinubukan niyang habulin ang manager upang tanungin tungkol sa impormasyon ng kanyang ina, ngunit nabigo siya. Tanging sa kanyang lolo lang makakapunta si Jong-ho. Sa loob ng maraming taon, nahirapan ang chairman na itago ang lihim. Ngayon na nabunyag ang lihim, hindi na niya ito itinanggi. Gusto pa niyang kalimutan ni Jong-ho ang babaeng iyon dahil siya ang dahilan kung bakit nawala ang kanyang anak. Dahil hindi siya naniniwala na totoo ang sinasabi ng lolo niya. Nagpasya si Jong-ho na hanapin si Mong-ja upang tanungin siya at nalaman niyang magkakilala sila ng kanyang ina noon. Nang nagtatrabaho ang ina ni Jong-ho sa isang kainan, nakilala niya ang ama ni Jong-ho. Kahit na isa siyang biyuda na may isang anak at ang ama ni Jong-ho ay may pamilya na, nagkatuluyan pa rin sila. Ngunit hindi nagtagal ang kanilang masayang buhay. Nang malaman ng ama ni Jong-ho na mayroon siyang cancer at namatay pagkatapos isilang ni Jong-ho ang kanyang ina. Matapos ang libing, nawala din ang ina ni Jong-ho at iniwan siya. Kaya, naisip ni Mong-ja na kung ang babaeng ito ay walang pusong iniwan ang kanyang anak, hindi na kailangan pang hanapin ni Jong-ho ang ina niya. Ngunit para kay Jong-ho, mayroon talagang hindi maiiwasang dahilan ang kanyang ina, kaya niya ito nagawa. Pauwi na si Jong-ho nang hindi sinasadyang makita ang siga noong nakaraan. Kaya, sumugod si Jong-ho upang itumba ang lalaking ito at pinilit siyang sabihin ang impormasyon ng kanyang ina. Mahigpit na nakatikom ang bibig ni Han-soo at hindi nagbigay ng anumang impormasyon kaya nag-away silang dalawa. Nang dumating ang pulis, sinubukan niyang tumakas ngunit hinila siya ni Jong-ho. Kailangan niyang dalhin si Han-soo sa istasyon ng pulisya upang magkaroon ng pagkakataong makita ang kanyang ina. Nang makita ang isang siga na nakikipagtalo sa isang mag-aaral. Siyempre, naniniwala ang pulisya na siya ang naunang gumawa ng gulo. Kahit anong paliwanag ni Han-soo, hindi sila naniniwala na siya ang unang inatake. Kaya, sinamantala ni Jong-ho ang pagkakataon na ito upang hilingin sa kanyang tagapag-alaga na pumunta para sa pag-areglo. Kasabay nito, dumating din si Dong-e sa istasyon ng pulisya upang humingi ng tulong sa paghahanap sa kanyang ina. Ngunit ang lahat ng impormasyon tungkol sa kanyang ina ay kumpidensyal, kaya hindi
nila maaaring ibunyag ito sa kanya. Ang huling pag-asa ay nawala, kaya labis na nalungkot si Dong-i. Sa sandaling iyon, hindi niya sinasadyang narinig ang pag-uusap sa pagitan ni Ginang Kim at Jongho. Gusto lang malaman ni Jongho kung bakit siya umalis at iniwan ang kanyang anak noon. Sinabi ng kanyang ina na ito ay dahil tinanggap niya ang alok ng kanyang lolo. Binuksan pa siya ng isang beauty salon. Basta umalis siya ng tahimik, magkakaroon siya ng lahat. Ngunit, kung sasalungatin niya ang kagustuhan ng lolo, mawawala ang lahat. Kaya umalis ang kanyang ina upang mabuhay si Jongho sa bahay na iyon at tamasahin ang kayamanan. Nang makita ang eksena, labis na nakiramay si Dong-e dahil wala rin siyang ina. Sa pagtingin na napakawalang puso ng ina, hinabol niya ito. Nagmakaawa siya sa ina na bumalik at yakapin si Jongho, kahit isang beses lang. Ngunit hindi rin magawa ng ina kung babalik. Bumalik, natatakot siyang baka hindi na siya magkaroon ng lakas ng loob na umalis. Ang pagsaksi sa paghihiwalay ng mag-ina ay lalong nagpatakot kay Dong-e na baka hindi niya makita ang kanyang ina. Bumalik siya upang magmakaawa sa pulisya muli, ngunit tinanggihan pa rin. Dahil sa labis na kalungkutan, umiyak si Dong-e nang labis na naakit nito ang atensyon ni Jongho. Nang makilala niya ang batang babae na nagligtas sa kanya, kusa siyang lumapit upang kausapin ito. Inanyayahan niya si Dong-e sa kanyang paboritong noodle shop upang tulungan silang pareho na makalimutan ang kanilang kalungkutan. Dahil sa pagkain na iyon, naging mas malapit silang dalawa. Pareho silang may magkatulad na sitwasyon, kaya mas nauunawaan nila ang isa't isa. Dahil gusto ni Jongho na magkaroon ng pagkakataon na makita muli si Dong-e. Inanyayahan niya itong samahan siya sa sinihan sa Huwebes. Sa puntong ito, naalala lang ni Dong-e na may lakad pala siya kasama ang kanyang matalik na kaibigan, kaya nagpaalam siya kay Jongho. Samantala, si Dukyung ay matagal nang naghihintay kaya nainip siya. Ang mga siga sa loob ng tindahan ay nakita siyang nag-iisa, kaya lumapit sila upang tuksuhin siya. Ayaw ni Dukyung ng gulo kaya umalis siya. Sino ang mag-aakala na ikinagalit iyon ng mga ito, kaya hinabol nila siya upang bigyan ng leksyon ang bata. Nang dumating si Dong-e, wala na si Dukyung doon. Kaya nag-alala siyang tumakbo kung saan-saan upang hanapin siya at sa huli ay nakita niya ang naiwang panyo sa kalsada. Sa sandaling iyon, narinig ni Dong-e ang isang malakas na sigaw. Agad siyang tumakbo doon at nakita niya na nasa panganib ang kanyang kaibigan. Agad na sumugod si Dong-e upang iligtas siya at sumigaw upang ipaalam sa lahat. Umalis lang sila nang makita nilang may dumarating. Ngunit dahil doon, nasugatan din si Dukyung at kinailangang dalhin sa ospital para gamutin. Kaya, sinisisi ni Dong-e ang sarili at iniisip na lahat ay kasalanan niya. Ngunit hindi man lang nagalit si Dukyung at inanyayahan pa ang kanyang kaibigan na matulog sa kanilang bahay. Hindi niya inaasahan na maririnig niya ang tawag ng kanyang ina sa isang tao. Ngayon lang nalaman ni Dukyung na ampon lang pala siya. Ngayon, niloko siya ng kanyang asawa at kinuha ang lahat ng pera, kaya ayaw na niyang alagaan pa si Dukyung. Kahit na umabot na sa ganito ang sitwasyon, ayaw pa ring tanggapin ni Dukyung. Umiyak siya at nagmakaawa sa kanyang ina na huwag siyang iwan. Ngunit malamig na sinabi ng ina ni Dukyung na sumama na lang siya kay Dong-e at manirahan sa bahay ampunan. At iniwan siya doon na para bang wala na silang koneksyon. Gusto ni Dong-e na manatili upang aliwin si Dukyung, ngunit pinalaya siya ng sarili niyang kaibigan. Si Dukyung ay binugbog ng mga siga hanggang sa kailangan siyang dalhin sa ospital. Ikinagalit niya ito at inisip na si Dong-e ang nagbunyag ng lihim. Hindi lang niya sinampal ang kaibigan, kundi tinalikuran din ang kanilang pagkakaibigan. Higit pa rito, si Dong-e ang nakakaalam ng sikreto na ampon lang siya. Sa tuwing makikita ni Dukyung si Dong-e, maaalala niya ang sugat sa kanyang puso, kaya mas lalo niyang ayaw makita ito muli. At nagpasya siyang lumipat ng paaralan. Dahil sa sobrang kalungkutan matapos maghiwalay sila ng matalik na kaibigan. Nakalimutan ni Dong-e ang kanyang lakad kay Jongho, kaya naghintay siya buong maghapon. Nang maalala niya at nagmadaling pumunta doon, wala na siya. Dahil iyon din ang huling araw ni Jongho sa Korea. Umalis siya para mag-aral sa ibang bansa nang wala man lang pagkakataon na malaman ang pangalan ni Dong-e. Lumipas ang isa pang 10 taon. Nagkaroon din sa wakas ng pagkakataon ang dalawa na magkita, ngunit pagkakita pa lang, sinampal na ni Dong-e si Jongho. Kahit na nagkita silang muli, hindi nila lubos na nakilala ang isa't isa. Nagkaroon pa ng hindi kinakailangang pagkalito. Dahil inakala ni Dong-e na si Jongho ang nanloko sa kanyang kaibigan para sa isa 0 milyong won, kaya galit na galit si Dong-e. Ngunit pagkatapos makipag-usap ng maayos sa kanya, nalaman niya na mali ang pagdududa niya sa mabuting tao. Kahit na nasa production department siya ng pelikula, iba pa rin ang gumagawa ng casting. Kaya, hindi tiyak si Jongho ang nanloko sa kaibigan ni Dong-e. Bukod pa rito, apo siya ng chairman, kaya bakit niya gagawin ang isang kasuklam-suklam na bagay dahil sa kakulangan sa pera? Nang malaman ni Dong-e ang kanyang pagkakamali, humingi siya ng paumanhin kay Jongho. Hindi niya lubos na alam na ang kanyang kaibigan noon ay narito rin. Kahit na nakaupo siya malapit at narinig ang lahat at nalaman na si Jongho ay apo ng chairman. Ngayon din ang unang araw niya sa trabaho at itinalaga siya sa mismong departamento ni Jongho. Samantala, ang impostor na nagpapanggap na si Jongho ay patuloy pa rin sa panloloko sa ibang mga babae. Hanggang ngayon, hawak pa rin ni Dong-e ang calling card nito. At ipinakita niya kay Jongho, ngunit sinabi ni Jongho na hindi niya talaga kilala ang taong ito. Kasabay nito, nagbigay din siya ng payo sa mga taong may pangarap na maging artista tulad ni Dong-e. Iyon ay ang tumingin sa realidad. Huwag masyadong mag-ilusyon tungkol sa sarili upang hindi na muling maloko. Ngunit naniniwala siyang may talento talaga siya. At isa siyang hilaw na hiyas na hindi pa napapanday. Kung bibigyan lang siya ni Jongho ng pagkakataon.
na mag-audition, tiyak na sisikat siya. Ngunit pagkatapos tingnan ang kanyang file, nakita ni Jongho na wala talagang kakaiba kay Dong-i. Nagtapos lang siya ng high school at wala pa siyang matatag na trabaho, pero naglakas loob siyang sabihin na may talento siya. Sinabi ni Jongho na para lang siyang isang walang halaga na bato kaya nasaktan si Dong-i. Nang maghahanda na siyang umalis, hindi sinasadya, nakita niya ang isang pamilyar na tao. Iyon ay si Dukyung, ang kaibigan na laging gustong makita ni Dong-i, ngunit patuloy siyang iniiwasan. Sinubukan ni Dukyung na bilisan ang paglakad upang putulin ang paghabol ni Dong-i, ngunit naabutan pa rin siya nito. Pagkatapos ng napakahabang panahon na hindi pagkikita, labis na masaya si Dong-i habang si Dukyung ay galit pa rin sa kanya tulad noong dati. Kahit kaunting koneksyon kay Dong-i, ayaw niya at gusto niyang ituring na hindi sila magkakilala kung magkikita man sila. Labis na nalungkot si Dong-e dahil sa pagiging walang pakialam ng sarili niyang kaibigan. Ngunit mabilis siyang nakabawi nang marinig niyang tinawag siya para mag-audition. Gusto ring subukan ng kanyang kasama sa kwarto ang kanyang kapalaran. Kaya, nagmamadali silang pumunta sa kumpanya upang mag-audition kina Jongho at Gang Ehisen. Buong puso silang umarte at nagtulungan. Ngunit tanging si Dong-i lang ang matagumpay na nakapasa sa audition. Gayunpaman, dahil sa inggit, palihim na ginamit ni Dukyung ang cutter upang tanggalin ang file ni Dong-i. Noong araw ng resulta, labis ang inaasahan ni Dong-i, ngunit sa huli, nabigo lang siya. Kung ganoon, wala siyang magagawa kundi sumuko. Ngunit bago umalis, gusto niyang makita si Dukyung. Nais niyang balikan ang mga alaala nila, hindi alam na ang kaibigan niya pala ang sumira sa kanya. Si Lee Mung-ja, ang idolo ni Dong-i, ang dahilan kung bakit gusto niyang maging artista. Ang hindi niya alam ay siya pala ang tunay na ina ni Dukyung. Nang makita niya ito, labis siyang kinabahan. Nagtataka siya kung makikilala siya ng kanyang ina, ngunit si Mung-ja ay walang ideya kung sino si Dukyung. Dahil ang inang ito, maliban sa pagpapadala ng pera sa iba upang alagaan ang kanyang anak, ay hindi kailanman nakita ang mukha ng kanyang anak na babae. Noong bata pa si Dukyung, isang beses niyang nakita si Mung-ja sa Tsihi at ibinunyag ng kanyang ampon na ina na siya ang kanyang tunay na ina. Ngayon, nang makita niyang muli ang kanyang ina, sinabi nito na ang kanyang buhay ay nakatuon lamang sa pag-arte at ang kanyang imahe sa publiko ang lahat sa kanya. Ang mga walang pusong salita na ito ay lalong nagpatindi sa galit ni Dukyung sa kanyang ina. Samantala, si Jongho ay nagmamaneho nang hindi sinasadyang makita. Si Dong-a kaya sumama siya rito para kumain sa isang karaniwang noodle shop. Habang kumakain ng noodles, hinati pa ni Jongho ang chopsticks at ibinigay kay Dong-a, na nagpaalala sa kanya ng lalaking nakilala niya noong bata pa siya. Dahil nabigo siya sa audition, medyo nalungkot si Dong-a. Gusto niyang maging sikat upang mahanap ang kanyang ina, ngunit tila malayo na ang pangarap na iyon ngayon. Gayunpaman, sa araw ng pagpili ng aktor, tiningnan ng direktor ang lahat ng mga aplikante, ngunit wala siyang nagustuhan. Kaya naalala niya na dati ay naaprobahan niya ang file ni Dong-a, ngunit hindi niya ito makita ngayon. Agad siyang nagtanong sa kanyang subordinates at si Dukyung ay naghanap ng dahilan upang umiwas. Walang sinuman ang may contact information ni Dong-a, ngunit sa kabutihang palad, si Jongho ay mayroon. Kaya agad na tinawag ni Jongho si Dong-a. Ang kanyang matalik na kaibigan ay nakinabang din kaya silang dalawa ay napasama sa paparating na pelikula. Habang nasa meeting, biglang nakatanggap si Mijo ng tawag na nagsasabi ng lokasyon ng impostor. Mabilis siyang tumakbo doon upang hulihin siya at pilitin ang lalaki na bayaran. Ang utang nito, wala na siyang pera kaya nangako siyang magbibigay ng libreng serbisyo kay Mijon sa beauty salon ng kanyang ina. Sinabihan din niya si Mijon na tawagin si Jongho. Lumabas na ito pala ang kapatid sa ina ni Jongho. Pagkatapos ng 10 taon na pagkikita sa ganitong paraan, ikinuwento agad ni Hansu sa kanyang kapatid ang tungkol sa kalagayan ng kanilang ina. Nabalitaan niyang malubha ang sakit ng ina kaya hinila ni Hansu si Jongho upang dalawin ito. Nais niyang bigyan ng pagkakataon ang mag-ina na magkasama. Sino ang mag-aakala na nasa bar pala ang ina kasama ang isang binata? At kahit makita ang kanyang bunsong anak, hindi man lang siya tumingin kaya umalis si Jongho na bigo. Sinubukan ni Hansu na habulin at ipaliwanag na nagresulta sa pag-aaway nilang dalawa at nagkaroon pa ng away sa mga tao roon. Nang tinawag si Dong-a ng kanyang matalik na kaibigan at hindi sinasadyang nakita si Jongho, gusto niyang malaman kung bakit siya nasugatan, ngunit umalis si Jongho nang walang sinasabi. Nang marinig ni Dong-a ang pag-aaway ni Hansu sa kanyang ina, naramdaman niyang pamilyar ang babaeng ito kaya bigla niyang napagtanto na nakita na pala niya ito 30 taon na ang nakakaraan sa istasyon ng pulisya na nangangahulugang si Jongho. Ang lalaki noon, labis na natuwa si Dong-a nang malaman niyang si Jongho ang lalaking matagal na niyang hinahanap. Hindi siya makapaghintay. Nasabihin ito sa kanya, kaya dali-dali siyang tumakbo patungo kay Jongho. Sa ngayon, nagtitipon ang lahat dito upang uminom at dahil abala si Jongho sa pagkanta kasama ang lahat, umupo si Dong-a sa tabi niya upang hintayin siya. Kasabay nito, sinabi niya kay Dukyung na nahanap na niya ang lalaki 10 taon na ang nakalipas at ito pala ay si Jongho. Labis na nagulat si Dukyung nang malaman ang nakakagulat na balita na ito. Ayaw niyang bigyan sila ng pagkakataon na magkakilala kaya kusa siyang lumapit kay Jongho at hinalikan siya. Dahil sa epekto ng alak, nagkasama silang dalawa ng may init hanggang kinabukasan. Tila kalmado si Dukyung na parang walang nangyari at hiniling niya kay Jongho na panatilihing lihim ang bagay na ito at huwag sabihin kahit kanino ang kanilang relasyon. Dahil ang kabilang partido na ang nagbigay ng kahilingan na ito, ayaw na ring makipagtalo ni Jongho at itinuring na lang itong one-night stand. Ngunit sa katunayan, nagsimula nang magplano si Dukyung. Kung si Jongho ang tagapagmana ng chairman, tiyak na hindi niya ito pakakawalan. Hindi lang iyon.
Upang pigilan sina Dong-i at Jong-ho na magkakilala, nagbanta pa si Dukyung na kung sasabihin ang katotohanan ngayon. Ang pagiging malapit nilang dalawa ay madaling magdudulot ng chismis. At para sa isang artista tulad ni Dong-i, iyon ang magsisira sa kanyang buong karera. Bukod pa rito, hindi sigurado kung naaalala pa ni Jong-ho si Dong-i dahil sa mga salita ni Dukyung nag-alangan. Siya, ang resulta, pansamantala ay hindi niya masabi ang lihim na nagkakilala sila noon. Sa sandaling ito, pumunta si Mi-jeon sa beauty salon upang mag-makeup. Naghahanda siya para sa kanyang eksena nang dumating si Ginang Kim. Kinuha niya ang lahat ng voucher na ibinigay ni Hansu kay Mi-jeon. Bilang kapalit, ibabalik niya ang lahat ng perang ninakaw ng kanyang anak kay Mi-jeon. Basta huwag na siyang makialam pa. Kay Hansu pagkatapos nito, labis na nasaktan si Mi-jeon nang tratuhin siya ng Ginang Kim na parang gold digger. Naapektuhan ang kanyang espiritu. At dahil kinakabahan din siya sa kanyang unang pag-arte, patuloy siyang nagkakamali. Kinailangan nilang ulitin ang eksena ng maraming beses kaya nagalit ang direktor at himatayin. Ang resulta, hindi nakakagulat na tinanggal siya sa trabaho sa unang araw pa lang niya. Sa panahong iyon, lumala ang sakit ng chairman. Bago siya namatay, tinapos na ng kanyang kuya at madrasta ang relasyon kay Jong-ho. Itinuring siyang anak sa labas na hindi nakarapat-dapat sa kanilang pamilya. Hanggang sa araw ng libing, nalaman din sa wakas ng mga empleyado ng kumpanya na si Jong-ho pala ang apo ng chairman, kaya nag-iba rin ang kanilang pakikitungo sa kanya. Ang tanging problema, hindi pa alam kung kanino mapupunta ang kumpanya ng pelikula dahil maraming nag-aagawan. Sa sandaling iyon, sa kalagitnaan ng matinding kalungkutan ni Jong-ho, nakita niya si Dong-i na masigasig na tumutulong sa isang kasamahan na nagpipintura. Para magkaroon ng mas maraming karanasan sa pag-arte, hindi na niya kailangan ng bayad, sapat na ang maging intern lang. Nang makita ni Jong-ho na abala siya, lumapit siya upang tumulong. Pagkatapos nilang matapos, nagkasama pa silang kumain. Ngunit sa sandaling ito, tinawagan siya ni Dukyung at tinanong kung ano ang ginagawa niya at kung sino ang kasama niya. Ang kanyang tanong ay tila siya ang kasintahan ni Jong-ho. Nalabis na ikinagalit niya. Pagkatapos ihatid si Dong-i, dumiretso siya kay Dukyung upang tanungin kung ano ba talaga ang gusto niya. Bakit siya nagsiselos gayong sinabi niya dati nakalimutan na lang ang nangyari sa pagitan nila noong gabing iyon. Hindi nag-atubili si Dukyung na umamin. Nanilapitan niya si Jong-ho dahil nalaman niyang apo siya ng chairman. Bukod pa rito, ayaw niyang makialam si Jong-ho kay Dong-i. Ngunit, ngayon ay nagsisisi na siya at umaasa na maaari silang magkasama. Hindi ba tiki pinabayaan din siya ng sarili niyang pamilya? Kung ganoon, bakit hindi na lang sila bumuo ng isang masayang pamilya? Ang mga salita ni Dukyung ay nakapagpalambot sa puso ni Jong-ho. At pinili niya na manatili sa piling niya. Isang araw sa set, nakita mismo ni Dong-a sina Jong-ho at isang aktres na may kahina-hinalang kilos. Kaya inakala niya na nagde-date ang dalawa at naisip niya na kaya siya pinigilan ni Dukyung na makipag-date kay Jong-ho ay dahil may kasintahan na ito. Ang isang bahagi ay dahil din sa nag-away si Seojin kay Jong-ho at umalis sa set. Hindi nakahanap ang direktor ng kapalit kaya ipinapasok niya si Dong-a upang gumanap sa eksena kung saan tinanggap ng ina ang anak na inabandona niya pagkatapos ng maraming taon. Ang mga salita ng pagsisisi na binitawan ni Moonja ay nagpaiyak kina Dong-gi at Dukyung. Ngunit si Dong-gi lang ang inalo at inaliw ni Moonja. Samantala, ang tunay niyang anak na babae na si Dukyung ay parang hindi niya kilala na labis na ikinagalit niya. Pagkatapos noon, nagpadala siya ng isang anonymous letter sa editorial office na nag-aakusa sa aktres na si Lee Moonja na inabandona ang kanyang tunay na anak. Sa lalong madaling panahon, dumating ang mga reporter upang makita ang Direktor Lu upang i-verify ang katotohanan. Siyempre, itinanggi niya ang lahat ng chismis at nagbanta pa na huwag palakihin ang issue. Ang mas kailangan gawin ay alamin kung sino ang nagpakalat ng chismis. Naghinala ang direktor na may isang tao sa loob ng kumpanya ang gumawa nito kaya nagsimula siyang mag-imbestiga. Gayunpaman, si Dukyung ay hindi man lang nagpakita ng pag-aalala. Ang ikinagulat niya ay ang reaksyon ng kanyang ina. Gusto niyang makita kung paano. Ang pakiramdam niya nang mabunyag ang lihim. Hindi niya inasahan na hindi man lang nagulat si Moonja. Sa tuwing babanggitin ang anak na iyon, hindi siya nagpapakita ng anumang kahinaan. Ang tanging problema ay maisakit na siya ngayon na maaaring maging sanhi ng metastasis ng tumor sa kanyang dibdib. Pinayuhan ng doktor si Moonja na magpa-opera kaagad, ngunit ipinagpaliban niya ito. Gusto niyang maghintay hanggang matapos ang pelikula bago magpagamot. Samantala, pagkatapos ng lahat ng pagsisikap ni Jung-eun, sa wakas ay kinilala siya ng kanyang boss. Nagpa siya silang pumirma ng kontrata na nagpasaya sa kanya. Kaya, mula ngayon, opisyal na si Jung-eun bilang isang aktres. Agad siyang tumakbo upang magyabang kay Dukyung. Sinabi niya na mabilis siyang sisikat at mahahanap niya ang kanyang ina. Nang marinig ang salitang ina, nagalit si Dukyung. Sinisi niya si Jung-eun na napakabobo. Bakit niya gustong hanapin ang babaeng nag-abandona sa kanya? Dapat ay naghiganti na lang siya. At ngayon, kumikilos na talaga siya. May isang video na in-upload online na nagpakilalang anak siya ni Lee Moonja. Bagamat nakatakip ang mukha ng bida sa video, nakilala pa rin ni Jung-eun kung sino iyon. Iyon pala ang kanyang sarili noong bata pa siya. Nalabis na ikinagulat ni Jung-eun kaya nawalan siya ng malay. Ito ang video na mismong si Dukyung ang nag-shoot para kay Jung-eun noon. Ngunit ngayon, ginamit ito ni Dukyung upang i-post online upang maghiganti sa kanyang ina. Agad na, nagalit ang direktor at nagmadaling hanapin si Moonja. Tinanong niya ang kinaroroonan ng anak na babae upang pilitin itong huminto. Ngunit wala siyang ideya kung nasaan ang kanyang anak. Pagkatapos umalis ng foster parent, wala na siyang kontak dito.
Hiniling ng direktor na magdaos siya ng press conference upang pabulaanan ang chismis, ngunit hindi pumayag si Muonja. Ngayon, labis siyang nagsisisi sa pag-abandona sa kanyang anak kaya wala siyang gana na gumawa ng kahit ano. Ang media ay gumagawa ng ingay tungkol dito. Kaya, sinabi ng direktor na magtago na lang siya at maghintay na humupa ang lahat. Sa sandaling ito, napagtanto din ni Dong Ify na ang aktres na iyon pala ang ina ng kanyang kaibigan. Ang ikinagalit niya ay naglakas loob si Dukyung na gamitin ang kanyang imahe upang maghiganti sa ina. Ngunit nahihi ang sinabi ni Dukyung. Noong una, nag-aral ako ng mabuti dahil gusto kong makapasok sa kumpanya kung saan nagtatrabaho ang aking ina upang makita siya. Noong panahong iyon, naisip ko, ang daan-daang sitwasyon. Ngunit alam mo ba, ang business card na ibinigay ko, hindi man lang niya tiningnan at itinapon lang sa kanyang bag. Noong panahong iyon, naisip ko na ang babaeng ito ay tiyak na hindi kailanman nagsisi sa pag-abandona sa kanyang anak. Ngunit gumanap siya, bilang isang mahusay na ina, hindi ko siya patatawarin at gusto kong makita ng sarili kong mga mata na magbabayad siya. Dahil lang sa personal na galit ni Dukyung, ang pelikula na pinaghirapan ng lahat, ay maaaring kanselahin ang pagpapalabas ng tuluyan. Ayaw ni Dong Ify na mangyari iyon kaya nag-aalangan siyang hanapin ang direktor. Upang magtanong, ang eksenang ito ay nakita ni Nagang A at Jongho. Tiniyak nila sa kanya na hindi siya kailangang mag-alala dahil lahat ay nagsisikap na lutasin ang problema. Ngunit hindi pa rin mapakali si Dong A. Handa na sana siyang sabihin ang katotohanan kay Jongho. Nang sumulpot si Dukyung at sumingit, kung mabubunyag ito ngayon, hindi ba mawawalan ng kabuluhan ang lahat ng kanyang pagsisikap? Gusto ni Dukyung na manahimik si Dong Ify dahil kung magsasalita siya, hindi lang siya ang maapektuhan. Madadamay din si Dong Ify dahil ang bata sa video ay siya. Paglabas ni Dukyung sa lobby, hindi sinasadya, nakita niya ang isang babae na gumagawa ng gulo sa security, na humihiling na makita si Lee Muonja. Nang marinig niyang kilala ng babae ang kanyang tunay na ina, lumabas si Dukyung at tumulong, nagmaneho pa siya upang ihatid ang babae sa bahay ni Lee Muonja. Nakita niya ang kanyang dating hipag ngunit wala siyang anumang kaligayahan at nagalit pa siya at pinauwi agad ang babae. Si Dukyung lang ang nanatili upang tulungan si Muonja sa lahat at nagluto pa siya ng hapunan para dito. Nang marinig niya ang pagtatapat ng babaeng ito, nalaman niyang may cancer ito, kaya ngayon, kahit magdaos ng press conference, para iwasto ang balita, wala na itong saysay. Ngunit naisip ni Muonja na baka kung wala na siya, saka lang maaaliw ang batang iyon. Talagang gusto ni Dukyung na malaman kung bakit niya iniwan ang kanyang anak noon. Lumabas na ito ay para lang maghiganti sa taong naging pabaya. Nabigla na lang naglaho ng walang bakas. Iniwan siya kasama ang bata sa kanyang sinapupunan, kaya nagtanim ng galit si Muonja sa kanyang puso. At lalo siyang nagdesisyon na maging isang aktres na sisikat sa screen upang pagsisihan ito ng lalaki. Ngunit ang bata ay sa pilitan lang. Nakinuha ng kumpanya. Pagkalipas ng 0 taon, nalaman niya na ang kanyang kasintahan ay nakulong at namatay doon. Ngayon, itinuturing na niya na nawalan na ng karera si Yukyung kaya wala na rin siyang pakialam. Tinanong ni Dukyung kung gusto ba niyang makita muli ang kanyang anak na babae. Ngunit ang kanyang sagot ay hindi pa rin na nagpasakit sa loob ni Dukyung. Kasabay nito, ang pelikulang The Hair ay kinansela ang pagpapalabas ng chairman. Ang mas inuuna niya ngayon ay ang paghirang kay Song Hao bilang direktor. Ngunit may isang kondisyon, kung anumang pera ng kumpanya ang mapunta sa kamay ng ina at nakatatandang kapatid ni Song Hao, babawiin ng chairman ang lahat at gagawin siyang pulubi. Hindi alam ni Hanso kung gaano katakot ang isa pang nakatatandang kapatid ni Song Hao. Kaya siya ay tuwang-tuwa dahil narinig niyang umangat sa posisyon ang kanyang nakababatang kapatid at nagplano na hindi na niya kailangang mag-alala tungkol sa pagkain at pananamit mula ngayon. Ginagamit din niya ang kasikatan ng kanyang nakababatang kapatid upang makakuha ng mas maraming koneksyon para simulan ang kanyang negosyo. Si Dukyung naman ay bumalik sa ampunan upang bisitahin ang punong guro. Pagpasok pa lang niya, nakita niyang may karga itong sanggol at ang estudyante sa tabi niya ay ang ina nito. Hindi na kailangan pang magtanong ni Dukyung para malaman kung bakit napunta roon ang estudyante. Siguradong isa na namang batang sawimpalad na may katulad na sitwasyon sa kanya. Hindi lamang hindi sinisisi ni Dukyung ang estudyante, kundi inalo pa ito na huwag mag-alala. Sa hinaharap, ang bata ay lalaking malusog at maganda. Kasabay nito, ipinaalam niya sa punong guro na pumirma na siya ng kontrata sa isang kumpanya at nakakuha ng maraming patalastas. Ito ay talagang isang magandang balita at hindi na sayang ang pag-aalaga ng punong guro kay Dukyung sa loob ng maraming taon. Pagkatapos, personal siyang pumunta upang pasalamatan si Song Hao. Dahil kung hindi, dahil sa kanya, hindi sana narating ni Dukyung ang araw na ito. Hindi pa sapat ang pasasalamat lamang kay Song Hao, kaya nais ni Dukyung na imbitahan siya ni Song Hao na kumain. At nag-schedule sila na magkikita ngayong gabi. Gayunpaman, narinig ni Song Hao ang balita na nagkasakit si Dukyung ngayong araw, kaya pinuntahan niya ito. Nakita niyang mag-isa lamang si Dukyung kaya nagpaiwan siya upang alagaan ito at nakalimutan ang oras. Katatapos lang ni Dukyung mag-shoot ng patalastas at makikipagkita na sana kay Song Hao. Inaasahan niyang makakasabay siyang kumain ni Song Hao. Ngunit nang makita niyang si Gang Ei ang sumundo sa kanya, labis siyang nadismaya. Kahit na magkasabay silang kumain ng hapunan, si Dukyung ay nagtanong lamang tungkol kay Song Hao. Gusto niyang malaman kung kailan ito nagsimulang mag-aral sa ibang bansa. Nang marinig niyang sinabi ni Gang Ei na nagsimula ito noong siya ay nasa unang taon ng high school, naintindihan ni Dukyung kung bakit biglang naglaho si Song Hao noon.
Si Zhong Hao naman ay nananatili sa tabi ni Dukyong upang maging sandalan niya. Ikinuwento kay Dukyong ang tungkol sa pangarap niyang bumuo ng isang masayang pamilya. Ngunit sa tuwing binabanggit niya ang tungkol sa pamilya, tahimik lamang si Dukyong. Alam ni Dukyong na may gusto sa kanya si Gang Eki, ngunit sa kanyang puso, naaalala lamang niya ang lalaking bumili sa kanya ng isang mangkok ng noodles noong taglamig na iyon, kaya napilitan siyang tanggihan si Gang Eki nang magkita ulit sila ni Zhong Hao kinabukasan. Agad na ikinuwento ni Gang Eki ang tungkol dito sa kanya, nang marinig niya ang tungkol sa mangkok ng noodles. Kasabay pa ng pagbanggit ni Dukyong tungkol sa kanyang ina, mabilis na nakilala ni Zhong Hao si Dukyong. Bilang ang batang babae na nakilala niya 0 taon na ang nakakaraan, talagang masaya siya sa kanyang puso, at agad na tinawagan ito. Hindi sila makapaghintay na magkita upang sariwain ang mga alaala ng nakaraan, kaya nag-schedule silang maghapunan. Naalala rin ni Zhong Hao na nakita niya ang resibo para sa pag-recover ng videotape sa bahay ni Dukyong, kaya mabilis siyang tumakbo doon upang hanapin ito. Hindi niya inaasahan na ang resulta ay mas nakakagulat pa. Mayroon pa ring computer sa lamesa na naglalaman ng binuksan ito ni Zhong Hao at napanood ang buong orihinal na video. Nang makita niya na si Dukyong ang tao sa video, labis siyang nagulat. Samantala, si Dukyong ay kadarating lamang mula sa ospital. Buntis na siya sa anak ni Zhong Hao, ngunit hindi pa niya alam kung paano ito haharapin. Nang makita niya si Zhong Hao sa kanyang bahay at nakaupo sa harap ng computer, alam ni Dukyong na nabunyag na ang kanyang sikreto, ngunit nagpanggap pa rin siyang inosente at sinisi si Dukyong. Sinabi ni Dukyong kay Zhong Hao na pinigilan niya itong i-upload ito online, ngunit hindi nakinig si Dukyong. Ginawa pa niyang maniwala si Zhong Hao na si Dukyong ang anak ni Limong Jia at ang ginagawa niya ay upang maghiganti sa kanyang ina. Hindi alam ni Zhong Hao kung ano ang gagawin. Labis siyang nabigla kaya nakalimutan niya ang kanyang appointment kay Dukyong na naghintay ng matagal nang hindi niya alam kung kailan darating ang kabilang partido. Pagkatapos noon, tinawag ni Dukyong si Dukyong sa kanyang bahay at inamin ang lahat ng nangyari. Nang malaman niyang sinisiraan siya nito, hindi na makayanan ni Dukyong. Sa pagkakataong ito, hindi na siya magpapalampas at nais niyang ibunyag ang katotohanan kay Zhong Hao. Ngunit nang inilabas pa lang ni Dukyong ang kanyang telepono, pinigilan siya nito sa pagsasabing buntis na siya. Kung mabubunyag ang lahat ngayon, mawawala ang lahat sa kanya. Kaya nagmakaawa si Dukyong. Kay Dukyong na akuin ang kasalanan para sa kanya. Ngayon, kahit gaano pa kaawa-awa ang pagpapakita ni Dukyong, hindi na madaling malinlang si Dukyong. Agad niyang kinaladkad si Dukyong upang makita ang kanyang totoong ina, upang malaman kung magpapatuloy pa rin itong magsinungaling sa harap niya. Noong oras na iyon, nagdaos ng press conference ang kumpanya upang ipaalam sa lahat na magretiro na si Limong Jia. Siya naman ay pumasok na sa ospital upang simulan ang paggamot sa cancer. Kaya nang dumating silang dalawa sa bahay, wala na si Limong Jia doon. Inisip ni Dukyong na umalis ang kanyang ina upang takasan ang responsibilidad, kaya lalo siyang nagtanim ng galit dito. Sinabi niya kay Dukyong na tinanong niya ang kanyang ina kung gusto niyang makita muli ang kanyang anak na babae. Ngunit sinabi niyang hindi. Nang marinig niya ang mga salitang iyon, ganap na naglaho ang kaunting pag-asa sa kanyang puso. Sa sandaling ito, hindi niya talaga alam kung ano ang dapat niyang gawin. Nais lang niyang tawagan si Zhong Hao upang makita siya at ipaliwanag ang lahat, ngunit hindi ito sumasagot. Pagkaraan ng maikling panahon, dumating ang mga nagpapautang sa kumpanya at gumawa ng gulo dahil ginamit ng nakatatandang kapatid ni Zhong Hao ang pangalan ng kanyang nakababatang kapatid upang lokohin sila. Mabilis itong nakaabot sa chairman at isinampa niya ng kaso si Hansu at ang kasosyo sa pamumuhunan na si Mizong. Kahit na biktima rin sila ng panloloko at pagtakas ng lalaking iyon, nagsalita lamang sila at walang ebidensya, kaya hindi naniwala ang pulisya. Natakot si Mizong na makulong kaya nagmakaawa siyang tulungan siya ni Dukyong. Nabalitaan niyang napakalapit mo kay Zhong Hao, kaya maaari kang lumapit sa kanya at sabihin sa chairman. At sa sandaling ito, nag-iisip sila ng isang mapayapang paraan upang malutas ang problema. Maaaring magbayad ang chairman para bayaran ang mga biktima upang malutas ito. Ngunit tungkol kay Hansu, tinanong niya si Zhong Hao kung paano ito haharapin. Sinabi niya na hindi na kailangang i-bail out si Hansu. Ituring na lamang itong leksyon para sa kanya. Paglabas pa lang ni Zhong Hao, nakita niya si Dukyong napupunta sa opisina ng chairman. Nang makita siya ni Dukyong, tumakbo siya palayo. Agad na hinabo ni Zhong Hao at nakita si Dukyong na nanginginig at nagtatago sa sulok ng silid. Ngayon na nagkita silang muli, galit na galit si Zhong Hao. Malinaw na sinabi ni Dukyong na dumating siya upang magmakaawa para kina Hansu at Mizong. Sinabi pa niya na may dugong magkaugnay sila ni Zhong Hao. Paano niya nasabi ang mga salitang iyon? Dahil lang sa kanya, nawala ang pelikula at ang 25 taong karera ng isang artista. Naapektuhan din ang pananalapi ng kumpanya. Sinabi niya noon na gusto niyang makita muli ang kanyang ina, kaya ito ba ang ginawa niya pagkatapos makita ang kanyang ina? Ang isang tao na tulad niya ay hindi karapat-dapat maging isang artista. Lahat ng ilaw na nakatuon sa kanya ay nasayang. Pagkatapos magsalita ni Zhong Hao, umalis siya nang hindi binibigyan si Dukyong ng pagkakataong ipagtanggol ang sarili. Nang gabing iyon, kumain siya ng hapunan kasama si Dukyong sa isang napakagarang restaurant. Nais din niyang samantalahin ang pagkakataong ito upang sabihin na siya ay buntis. Ngunit hindi niya mahanap ang tamang pagkakataon. Hanggang sa pag-alis nila, handa na si Dukyong na magsalita. Nang biglang may tumawag, ang ina ni Zhong Hao, dahil sa pagkakakulong ni Hansu, ay nalasing kaya tinawagan siya ng kaibigan nito upang sunduin siya. Nang ihatid niya ang kanyang ina sa bahay, nalaman niya na hindi pala masaya ang buhay niya sa loob ng maraming taon. Ang maliit na bahay ay masikip at magulo. Ngunit sinasabi niya palagi na hindi niya kailangan ang pera mula kay Zhong Hao, na labis na nagpasakit
sa damdamin ni Zhong Hao. Pagdating niya sa bahay, nakasalubong niya si Du Qiong. Sa pinakamasamang kalagayan niya, ngunit ang dahilan kung bakit siya dumating ay hindi upang ipagtanggol ang sarili. Dahil kahit anong sabihin niya, hindi maniniwala si Zhong Hao. Gusto lang ni Du Qiong na isipin niya ang ugnayan ng pamilya at ay bail out si Han sumula sa kulungan. Dahil sa huli, magkadugo pa rin sila. Paano niya masabi na tapos na ang lahat sa isang salitang walang pakialam? Nang umalis si Du Qiong, muling pinag-isipan ni Zhong Hao ang sinabi ni Du Qiong at nagpasya siyang iligtas ang kanyang kapatid. Labis na nagulat si Hansu nang makita niyang sinundo siya ni Zhong Hao. Sa wakas, kinilala na rin siya ng kanyang nakababatang kapatid. Masayang-masaya si Hansu at inihayag kay Zhong Hao kung gaano sila nahirapan ng kanyang ina sa nakaraang panahon. Ang beauty parlor na iyon ay matagal nang hindi. Sa kanila, pangalan na lamang ang natitira. Ngayon na nagkaayos na ang magkapatid, may malubhang kahihinatnan ito. Dahil ibinenta ni Zhong Hao ang kanyang shares upang bayaran ang mga biktima. Kaya, ayon sa orihinal na kasunduan, mawawala sa kanya ang karapatang magmana. Gustong magpaalam ni Zhong Hao sa lahat bago umalis sa kumpanya. Ngunit pinigilan siya ng mga ito upang magpatuloy sa pakikipagtulungan dahil malapit na ang pagsisimula ng bagong pelikula. Ang pangunahing aktres sa pagkakataong ito ay si Du Qiong na ikinagulat ng lahat dahil bago pa lamang siya sa industriya. Ngunit nang maalala niya ang sinabi ni Zhong Hao na hindi siya karapat-dapat maging isang artista, tinanggihan ni Du Qiong ang papel na ikinagalit ng direktor at pinauwi siya. Sinundan siya ng manager upang alamin ang dahilan kung bakit ganun si Du Qiong. Nagdahilan siya na magpapakasal na siya, kaya gusto niyang magretiro, na ikinabigla nito. Nasaksihan ni Gang Ei ang mabilis na pagbabago ni Du Qiong. Gusto niyang malaman kung ano ang dahilan. Ngunit kahit anong tanong niya, ayaw pa rin magsalita ni Du Qiong. Nag-isip si Gang Ei na may kinalaman ito sa iskandalo ni Li Mingjia. Kaya bighi pinuntahan niya ang kanyang ama dahil siya ang manager nito noon. Akala ni Gang Ei na ang kanyang ama ang nagnakaw ng bata mula sa ina nito. Ngunit hindi iyon ang katotohanan. Ang chairman pala ang nagplano ng lahat at ang ama ni Zhong Hao ang gumanap nito para sa kanya. At ang mga salitang ito ay narinig ni Du Qiong na nakikinig sa labas. Nang malaman niya kung sino ang nasa likod ng kanyang serye ng kasawian, labis siyang nagtanim ng galit sa pamilya ni Zhong Hao. Gusto pa niyang putulin ang lahat ng may kaugnayan sa pamilyang iyon, kasama na ang bata sa kanyang sinapupunan. Ngunit sa sandaling ito, nagpropose si Zhong Hao kay Du Qiong. Mula pagkabata, kulang siya sa pagmamahal kaya ang pinakagusto ni Zhong Hao ay isang masayang pamilya. At nais niyang buuin ang tahanan na iyon kasama si Du Qiong, nakalulungkot pagkatapos malaman ang lahat. Hindi na siya maaaring manatili sa tabi niya. Sinabi ni Du Qiong na nilapitan lamang niya si Zhong Hao dahil siya ang tagapagmana ng yumaong chairman. Ngunit ngayon, wala na siyang pera, kaya maaari na lamang silang maghiwalay dito. Nakita ni Zhong Hao na umalis si Du Qiong kaya nagmamadali siyang humabol upang pigilan ito. Ngunit wala siyang nabago at magre-resign din siya bukas. Dahil sa labis na sakit sa pagtanggi, uminom siya ng alak kasama ang kanyang mga kaibigan. Kahit lasing na, nagpunta pa rin siya sa bahay ni Du Qiong. Hindi naniniwala si Zhong Hao na totoo ang sinabi niya kanina. At sigurado siyang may nararamdaman din si Du Qiong para sa kanya. Ayaw lang niyang tanggapin. Natatakot si Du Qiong na magpatuloy pa si Zhong Hao. Baka aksidenteng mabunyag niya ang sikreto na kakalabas lang niya, kaya di pinalayas niya si Zhong Hao ng malakas. Pagkaalis pa lang ni Zhong Hao, biglang sumakit ang tiyan niya, kaya kinailangan siyang dalhin agad sa ospital. Nag-alala si Du Qiong na baka mawala ang bata, ngunit sa kabutihang palad ay ligtas ito. At ngayon, halos 3 buwan na ang kanyang pagbubuntis. Nang imungkahi ng nurse na isulat ni Du Qiong ang pangalan ng ama ng bata. Sa record, tumanggi siya at agad na umuwi. Samantala, si Du Qiong, pagkatapos isuko ang kanyang pangarap na maging artista, ay lumipat ng bahay sa ibang lugar. Bumalik siya sa abalang buhay niya noon at nagtatrabaho ng lahat ng uri ng trabaho upang kumita. Ganap nang tinapos ni Du Qiong ang kanyang relasyon kay Zhong Hao upang palakihin ang kanyang anak ng mag-isa at unti-unting lumalaki ang kanyang tiyan. Pagkatapos ng 1 buwan, bumalik si Zhong Hao mula sa kanyang biyahe sa ibang bansa, ngunit wala na siyang matutuluyan. Ibinenta na niya ang dati niyang bahay, kaya gusto niyang tumira sa kanyang ina. Samantala, natatakot ang kanyang ina na kung madadamay siya, makakaapekto ito kay Zhong Hao, kaya patuloy niya itong pinapaalis at pinapabalik sa bahay ng chairman. Ngunit mula nang kunin ang kanyang mana, hindi na siya maaaring bumalik doon. Kinailangan niyang tumira pansamantala sa bahay ni Gang Ei at sinimulan nilang dalawa ang bagong proyekto. Habang naghahanap siya ng lokasyon para sa pelikula, hindi sinasadyang nakita niya si Du Qiong, ngunit sa halip na matuwa dahil nakita niya ang isang kakilala, nagmamadali siyang tumakbo palayo. Nang makatago na siya, saka lang niya napansin na nahulog ang kanyang notebook. Nang balak niyang bumalik para hanapin ito, ibinigay na ito ni Gang Ei sa kanya. Gusto niyang malaman kung ano ang kasalukuyang buhay ni Du Qiong, ngunit palagi siyang umiiwas sa paksa at nagpapanggap na maayos ang kanyang buhay. Ngayon, umakyat si Mizong sa Seoul mula sa probinsya at gusto niyang makita si Du Qiong. Tinatago naman ni Du Qiong na nag-quit na siya sa pagiging artista, kaya naghahanap siya ng dahilan para umiwas. Ngunit nahalata na ito ni Mizong. Sa tamang oras, nahuli ang nanloko sa kanila noon, kaya nagsinungaling si Mizong kay Du Qiong na nasa istasyon siya ng pulisya at sangkot sa isang kaso. Nag-alala si Du Qiong at nagmadali siyang pumunta upang tingnan ang sitwasyon at doon niya nalaman ang panloloko ni Mizong. Nang makita ang payat na hitsura ni Du Qiong ngayon, hindi siya makapaniwala na ang isang artista ay maaaring mapabayaan ang sarili ng ganoon. Nagkataon namang nakita nila si Zhong Hao doon. Dumating din siya dahil sa nanloko, kaya nagkaroon silang dalawa ng pagkakataong magkita muli. Ngunit wala silang mapag-usapan, kaya naghiwalay sila ng landas.
Ngayon, ipinakita sa kanya ang isang napakagandang script. Nakasulat pa sa ibaba ang pangalan ng may akda, si Du Kyung. Naalala niya ang panahong naging masaya sila nang hindi niya alam na buntis pala ito sa kanilang anak. Wala siyang balita tungkol sa kanyang ina sa panahong ito. Sinubukan ni Du Kyung na tawagan ang bahay ng kapatid ng kanyang ina. Ngunit hindi rin nila alam kung nasaan si Mengjaya. At pagkababa pa lang ng telepono, sobrang sakit ng tiyan niya, parang manganganak na. Dahil mag-isa na lang siya, tinawagan ni Du Kyung si Zong Hao. Pagdating niya, ligtas nang naipanganak ang bata ngunit ayaw ni Du Kyung na makita ang mukha ng kanyang anak. Galit siya kay Zong Hao at sa buong pamilya nito, kaya hindi niya kailangan ang bata. Nag-register pa siya ng pangalan ni Zong Hao bilang nagbigay anak at ibinigay ang lahat ng responsibilidad sa inosenteng tao. Pagkatapos malaman ito, labis na nagalit si Zong Hao. Ilang beses na siyang nagtiis sa mga kasalanan na ginawa ni Du Kyung. Ngayon, kailangan pa niyang dalhin ang akusasyon ng pag-iwan sa bata. Gusto niyang malaman kung sino ang ama ng bata upang dalhin ito sa kanya. Ngunit nagsinungaling si Du Kyung na tinalikuran siya ng lalaki at may pamilya na ito, kaya hindi niya maaaring sirain ang kaligayahan ng ibang tao. Kinabukasan, muling tinawag ni Du Kyung si Zong Hao sa ospital. Tapos na ang mga papeles para sa adopsyon ng bata. Kailangan na lang itong dalhin sa support center para may pamilyang umampon dito. Pagkatapos marinig ang drama, mariing tumutol si Zong Hao, ngunit nilinlang siya ni Du Kyung na magbayad ng bayarin sa ospital. At habang hindi nakatingin si Zong Hao, sumakay siya ng taxi at tumakas, iniiwan ang bagong silang na bata mag-isa sa ospital. Kaya dinala na lang ito ni Zong Hao sa center upang asikasuhin nila ang adoption para sa bata. Samantala, si Du Kyung pagkatapos itapon ang kanyang pasanin ay nakatanggap ng parangal para sa script na sinulat niya. Patuloy na lumalawak ang kanyang karera at doon mismo niya nakita ang ama ng kanyang anak, ngunit ang mukhang iyon ay nagpapaalala lamang sa kanya ng araw na iniwan siya. Gusto ng kumpanya ni Zong Hao na makipagtulungan kay Du Kyung ngunit tinanggihan niya sila at nagplano pang pumunta sa ibang bansa upang kalimutan ang kanyang nakaraan. Samantala, nang malaman ng kanyang ina na inalis sa kanyang anak ang karapatang magmana, nagalit siya at pinuntahan ang chairman na humihiling na ibalik si Zong Hao sa kumpanya. Ngunit galit na galit ang chairman kay Zong Hao. Paano niya magagawa iyon? Sinabi ni Ginang Kim na siya ang dapat nakamuhian at si Zong Hao ay isang inosenteng bata. Bukod pa rito, kung may alitan sa loob, si Zong Hao lang ang tanging tao na panig sa kanyang kapatid. Paglabas pa lang niya, nakasalubong niya ang direktor na kanyang dating kasintahan. Nag-usap sila at binanggit si Ginang Mengjaya, kaya na-curious si Du Kyung at nakinig. Siya, hula niya na baka alam ni Ginang Mengjaya ang tungkol sa kanyang ina. Sinundan niya ito hanggang sa parking lot para magtanong. At totoo nga ang sinabi ni Ginang Mengjaya, ang chairman pala ang nagplano ng lahat. Habang nakikinig siya, lalo siyang nagtanim ng galit sa chairman at kay Zong Hao kaya ibinenta niya ang script sa kumpanya ni Hizo sa halip na ibenta kay Zong Hao. Kasabay nito, dumating si Mi-Jon sa probinsya ni Gang A upang linawin kung bakit napabayaan si Du Kyung bilang isang artista. Nagulat siya nang marinig niyang kinansela nito ang kontrata at sinabi sa lahat na nagpakasal na siya. Upang linawin ang bagay na ito, tinawag ni Mi-Jon si Du Kyung upang magkita silang tatlo. Nang magtanong si Gang A tungkol sa totoong dahilan kung bakit kinansela ni Du Kyung ang kontrata, naging emosyonal siya at sinabi na huwag siyang makialam sa kanyang buhay at umalis. Hindi niya inaasahan na makasalubong niya sina Zong Hao at Du Kyung sa lugar na iyon. Naging awkward silang lahat at hindi nila alam kung babati ba sila o iiwas. Si Zong Hao ang unang lumapit kay Du Kyung dahil may kailangan siyang ipakiusap. Naghahanap siya ng isang apartment at si Du Kyung ang pinakapinagkakatiwalaan niyang tao dahil sa malawak nitong karanasan sa pag-upa ng bahay. Sa sandaling iyon, nakatanggap si Zong Hao ng tawag mula sa kanyang kapatid kaya pumunta silang dalawa kay Hansu at nandoon din si Mi-Zong. Matagal na silang hindi nagkakasama kaya napakaingay ng kanilang pag-uusap. Upang bigyan ng pagkakataon sina Zong Hao at Du Kyung na magkabati, niyaya silang lahat ni Hansu sa isang sauna. Ngunit pagdating sa kalagitnaan, umalis siya kasama si Mi-Zong at pumunta sa ibang lugar. Sa puntong ito, silang dalawa na lang ang natitira. Naramdaman ni Zong Hao na ito ang magandang pagkakataon upang humingi ng tawad. Kay Du Kyung, ang totoo, pinagsisisihan niya ang pagkasabi na hindi siya karapat-dapat maging isang artista. Hindi lang niya napigilan ang kanyang sarili dahil sa galit noong oras na iyon. Naintindihan at pinatawad siya ni Du Kyung. Pagkalipas ng ilang panahon, si Seojin, ang anak ng chairman ng kalaban na kumpanya, ay nagpasimulang makipagkita kay Zong Hao. Matagal na siyang may gusto kay Zong Hao, kaya gusto niyang magpakasal sila dahil nag-iisa lang siyang anak ng chairman, kaya ang ari-arian ng kanilang pamilya ay mapupunta rin kay Zong Hao. Bukod pa rito, maaari rin siyang makipaglaban sa kanyang kapatid na lalaki na nagtatwa sa kanya. Samantala, patuloy na hinahanap ni Du Kyung ang kinaroroonan ni Lee Moon-ja. Sa palengke, hindi sinasadyang narinig niya ang hipag ni Lee Moon-ja na nag-uusap at nalaman ang address. Kaya, kinumbinsi niya si Du Kyung na bisitahin ito. Ang kasalukuyang tinitirhan ni Lee Moon-ja ay isang napakahirap at gumuho na lugar sa bundok. Pagkatapos niyang ubusin ang lahat ng pera niya sa pagpapagamot, wala na siyang natira. Nang makita ang isang artista na dating napakakikinang ngunit ngayon ay napakapangit at walang makakilala, nagulat at hindi nakapagsalita sina Du Kyung at Zong Hao. Bukod pa rito, ang isa niyang kamay ay hindi pa gumagaling kaya napakahirap para sa kanya ang pang-araw-araw na pamumuhay. Nang makita ang nakakaawang tanawin na ito, umasa si Zong Hao na mapapatawad na niya ang kanyang ina, ngunit hindi. Kahit nag-alinlangan si Du Kyung, hindi
Madaling bigkasin ang salitang patawarin para sa kanya. Kahit papaano, nagkita pa si Du Qiong at ang kanyang ina samantalang si Zhong Hao ay hindi pinalad nang marinig niya mula sa mga tao sa ampunan na may nagpadala ng sulat para sa kanya. Labis siyang natuwa. Inakala niya na ang kanyang ina ang dumating upang hanapin siya. Ngunit ang totoo, ang dating asawa lang pala ito ng kanyang ina at ang kanyang ina ay matagal nang wala, noong siya ay may malubhang sakit, napanood niya ang patalastas ni Zhong Hao at nakilala siya. Talagang, pinagsisisihan niya na hindi siya nakapagsabi ng paumanhin kay Zhong Hao kaya ginawa iyon ng kanyang dating asawa. Binigyan din siya nito ng litrato ng kanyang ina. Sa wakas, nang makita niya ang mukha ng kanyang ina, kumagulgol siya. Pagkatapos, ng maraming pagsubok, ayaw ni Zhong Hao na may iba pang magdusa tulad niya, kaya bumalik siya sa ampunan upang asikasuhin ang pag-ampon sa anak ni Du Qiong. Sunod, dinala niya ito sa lola nito. Sinabi ni Zhong Hao na ito ang apo ni Ginang Evi, kaya nagpanik siya at patuloy siyang pinapaalis. Ngunit nang makita niya ang mukha ng bata na kamukhang kamukha ng kanyang anak noong bagong silang, agad niya itong yakap at humagulgol. Nang labis, nang kumalma na siya, tinanong niya si Zhong Hao kung siya ang anak niya, ngunit tumanggi siya. Hindi man lang siya nagbigay ng kaunting impormasyon tungkol kay Du Qiong, gusto lang niyang malaman ng kanyang kaibigan na inaalagaan ng kanyang lola ang kanyang anak. Nang malaman ito, labis na nagalit si Du Qiong at sinigawan si Zhong Hao kung bakit siya basta na lang nakialam sa kanyang buhay. Sa madaling panahon, aampunin na ang bata ng ibang tao. Ngunit sinira niya ang lahat. Ang dahilan kung bakit ginawa iyon ni Zhong Hao ay dahil ayaw niyang maging tulad niya ang isang inosenteng bata at tulad ni Du Qiong na itinakwil ng kanyang tunay na ina. Kung hindi niya mapapatawad ang kanyang ina at hindi niya kayang alagaan ang kanyang anak, gagawin iyon ni Zhong Hao. Tinanggap niya ang pagpapalit ng pagkakakilanlan ni Du Qiong at naging anak ni Ginang Evi. Ngayon, sa kanyang bulsa, nakita ng ginang ang mga dokumento ng ospital na nakasulat ang pangalan ni Zhong Hao bilang ina ng bata. Nang makabalik siya, galit na galit ang ginang at ibinato ito sa mukha ni Zhong Hao. Tinatanong kung totoo ba iyon. Alam ni Zhong Hao na napagkamalan siya ng ginang na tunay niyang anak kaya hindi na siya nag-abalang magpaliwanag pa. Tumango siya bilang pag-amin na totoo iyon. Parang gumuho ang mundo ni Ginang Mungja dahil sa damdamin, sinisisi ang sarili kung bakit hindi niya nakilala ang kanyang anak ng mas maaga. Ngunit ngayon, hindi na mahalaga iyon. Dahil ngayon ang araw na gagawin niya ang tungkulin ng isang ina sa kanyang anak. Mula noon, namuhay silang dalawa na parang magkadugo at inalagaan ang bata upang makadagdag sa kanilang gastusin. Patuloy na nagtatrabaho si Zhong Hao araw at gabi. Nang makita siyang abala, tinulungan siya ni Gang Efi. Ginawa niya ang lahat dahil sa pagmamahal niya kay Zhong Hao, kahit na palagi siyang tinatanggihan nito. Nang ihatid niya si Zhong Hao sa bahay, sinabi pa niyang mayroon siyang matandang ina at isang anak na aalagaan, ngunit hindi siya naniwala at inakala niyang sinasabi lang iyon ni Zhong Hao para tanggihan siya. Tungkol naman sa chairman, nakipagsabwatan siya sa direktor upang tuluyang pabagsakin si Zhong Hao, kaya hindi na ito makabangon. Kaya, pinuntahan niya ang boss ni Zhong Hao at nagplano na patalsikin siya. Nang bigla siyang tanggalin sa trabaho ng walang dahilan, labis siyang nagulat ngunit wala siyang magawa. Mabilis na nakarating ang balita kay Du Qiong. Sa kanyang katalinuhan, sigurado siyang ang kapatid ni Zhong Hao ang may kagagawan, kaya labis siyang nag-alala. Dapat sana ay nanirahan na lang si Zhong Hao sa ibang bansa at huwag nang bumalik pa. Bakit pa siya nagpumilit na gumawa ng pelikula? Wala rin siyang nahihiyang sabihin na ginawa niya ang lahat para kay Du Qiong dahil mahilig ito sa pelikula, kaya ginawa niya ang lahat para sa kanya. Kasabay nito, hindi inaasahang nakatanggap si Hansu ng imbitasyon sa kasal mula kay Mizong. Malinaw na napakalapit pa nila noong una, kaya nang marinig niya ang balita ng kasal nito, nagulat siya at agad na tinanong siya kung ano ang nangyari. Diretsahang sinabi ni Mizong na magkaibigan lang sila. Hindi pa niya ito inalok na magpakasal, kaya wala siyang karapatang magreklamo na tinanggihan siya ng ganoon. Wala nang nagawa si Hansu kundi bumalik at magreklamo sa kanyang ina. Siya naman ay nagkaroon ng appointment sa isang dating kakilala, kaya lumabas siya. Iyon ay ang nakababatang kapatid ni Ginang Mungja. Mula roon, nalaman niya na inalisan ng mana si Zhong Hao mula sa 8 mana. Isang batang lalaki mula sa isang mayamang pamilya sa Vietnam na ngayon ay napadpad sa labas, ang naalala na bago namatay ang chairman. Pinuntahan siya nito para ayusin ang isang bagay. Hinulaan niya na pagkatapos ng kanyang pagpanaw, mawawala ang lahat sa pamilyang Ho. At madadamay pa sa kanyang ina at nakatatandang kapatid, kaya nagplano na siya ng maaga. Kailangan siyang maging pulubi para maintindihan niya ang halaga ng pera. Ngayon ay oras na para umalis siya at ipaalam ito sa pamilyang Ho, kaya tinawag niya ito para kausapin. Ang tela na matagal nang pinananatili sa loob ng maraming taon ay pag-aari ng lolo ni Ho at ngayon ay mapupunta ito sa kanya. Dati, ang chairman ay nagsimula sa lugar na ito at yumaman, kaya naniniwala siya na ang kanyang apo ay magagawa rin ito. Si Ho, sa kabilang banda, ay walang kaalaman sa fashion industry kaya siya ay nag-aalala. Pagkatapos, pumunta siya sa kanyang paboritong noodle stand para kumain at nagkataong nakita si Yun. Palabas na ang tindahan kung saan siya nagtatrabaho ay malapit lang dito. Nag-inuman din silang dalawa at si Ho, sa kalasingan, ay hindi nag-atubiling magsalita tungkol sa kanyang sarili. Hanggang ngayon, hindi pa rin niya nakakalimutan si Yun, kaya palagi siyang nakararamdam ng labis na kalungkutan. Naiintindihan din ni Yun ang damdaming iyon dahil ang taong matagal na niyang lihim na gusto ay nasa harap niya, ngunit hindi niya masabi. Sa tamang oras, tumawag si Seojin kay Ho na lasing na. Pinakiusapan ni Yun si Seojin na
Ihatid siya sa bahay, ngunit dinala siya nito sa hotel at hinayaan ang staff na kunan ang kanilang matalik na sandali. Hindi nakakagulat na kinabukasan, ang balitang ito ay sumabog na nagdulot ng malaking iskandalo na nakaapekto sa dalawang kumpanya. Galit na galit ang ama ni Seojin at pinatawag ang dalawa para maghanap ng solusyon. Samantala, sinabi ni Jo, sa kanila na si Ho ay matagal nang walang kinalaman sa korporasyon, kaya walang silbi kahit magpakasal pa si Seojin sa kanya, kaya itatama nila sa media na ito ay isang eksena lamang. Nakinunan sa set ng pelikula at matatapos na ang lahat dito. Pagkaalis nila, sinabi ni Jo sa kanyang nakababatang kapatid na ang dahilan ng kanyang pagkakatanggal ay dahil kay Direktor O. Kung mananatili pa rin si Ho dito, baka hindi ito maging mabuti para sa kanya. Kaya, bibigyan ni Jo si Ho ng sapat na pera para mabuhay siya ng marangya sa New York. Ngunit bago umalis, gusto pa rin ni Ho na magpaalam sa kanyang ina at nakatatandang kapatid dahil sila pa rin ang kanyang pamilya. Ang singsing na nais sanang gamitin ni Ho para mag-propose kay Dukyung ay ibinigay niya sa kanyang ina para maibigay niya ito sa kanyang magiging manugang. Ang mag-ina ay nakapag-ayos na ng lahat ng hindi pagkakaunawaan noong nakaraan para makaalis siya. Nang panatag ang loob sa ibang bansa, si Dukyung ay may plano na ring pumunta sa ibang bansa at ngayon, na ang araw ng kanyang pag-alis. Ngunit bago siya umalis, dumaan muna siya sa bahay ng kanyang ina-inahan para makita siya sa huling pagkakataon. Tinanong niya ang kanyang ina kung bakit siya iniwan noon, ngunit hindi rin nakapagbigay ng sagot ang kanyang ina. Sa huli, ito ay dahil lamang sa sapilitan. Nang tumalikod si Dukyung para umalis, bigla niyang narinig ang iyak ng kanyang anak, na nagpabago sa kanyang damdamin. Taos pusong pinayuhan ni Iyon na may oras pa siyang bumalik. Sana ay nagkaroon si Dukyung ng masayang pamilya, ngunit siya ay masyadong matigas ang ulo at ayaw makita ang katotohanan. Gayunpaman, anuman ang sabihin ni Iyon, hindi niya mabago ang isip ni Dukyung. Kapag nagdesisyon siyang umalis, wag na siyang umasa pang makabalik. Nagkataon, sa airport, nakita ni Dukyung ang tauhan ni Direktor O. Narinig niya na hinahanap nito si Ho at doon niya nalaman na inilipat si Ho sa Vic. Ang taong ito ay inatasang bantayan si Ho. Kailangan niyang makita mismo na dumaan siya sa customs bago siya tumawag pabalik sa direktor ng may kapayapaan ng isip. Kasabay nito, sinabi ni Ganggu kay Yun na aalis si Ho patungong Aix ngayon. Malinaw na nagkita sila kahapon, ngunit hindi siya nagpaalam, kaya labis na nagulat si Yun. Nang malapit na ang oras ng paglipad ni Ho, bigla siyang umalis sa tiket na iyon. Nais sana niyang manatili para kay Dukyung, ngunit sinabi niya ang dahilan kung bakit kailangan nilang maghiwalay. Ito ay dahil sa mga pagkakamali na nagawa ng kanyang ama at lolo ni Ho, kaya siya ang kailangang magdusa sa mga kahihinatnan. Nagtaka si Ho kung ano ang kinalaman nito sa kanya, ngunit ayaw sabihin ni Dukyung. Kung gusto niyang maghiganti, kailangan niyang maging matagumpay para pagsisihan ni Dukyung. Naghiwalay sila sa isang malagim na paraan, samantalang ang kanilang anak ay nagkasakit dahil sa napakalupit na panahon. Ang sira-sira at mahirap na bahay na ito ay matagal ang hindi sapat para manirahan ang bata, kaya nagdesisyon si FA na bumalik at hanapin ang kanyang nakababatang kapatid para humingi ng tulong. Noong nakaraan, nagnakaw siya ng pera sa kanyang kapatid para ibigay sa babaeng nagpalaki kay Dukyung. Kaya, simula noon, wala na silang ugnayan sa loob ng 25 taon. Ngunit hindi nagtanim ng galit ang kanyang kapatid sa kanya at naglinis pa ng silid para salubungin siya. Sa sandaling bumalik ang dalawa, masiglang sinalubong sila ng lahat ng nasa bahay. Nag-alala ang lahat ng makita ang matanda at nanlalatang hitsura ni Evie. Ang hipag ay labis na naawa na umiyak, alam na ang sakit ay umubos na sa kanya ng ganito. Gayunpaman, matapos ang higit sa 20 taon, ang muling pagsasama na tulad nito ay isang bagay na dapat ipagdiwang. Hindi kailanman naisip ni Evie na makakabalik siya sa bahay na ito at madama ang init ng pamilya. Nagpapasalamat siya kay Iyon dahil pinuntahan siya nito. Kung hindi, baka namatay na siya sa kalungkutan. Gayunpaman, hindi maaaring manirahan si Iyon kasama niya. Sa hating gabi, tahimik siyang umalis nang walang nakakaalam. Pagsapit ng umaga, hindi nakita ng lahat si Iyon na gumising, kaya nagpunta sila sa kanyang silid at nalaman na wala na si Iyon. Pagkaalis ng lahat, nagsimula na ang pagreklamo ng hipag. Napakahirap ng sitwasyon sa ekonomiya ngayon. At nagdala pa si AC ng isang bata na nagpahirap sa kanila. Alam ni AC ang ibig sabihin ng kanyang hipag. Ngunit tahimik lamang siyang nagtiis, hanggang sa biglang dumating si Iyon. Nagbago pala ang isip niya at pinili niyang ituring si FA bilang sarili niyang ina. Siyempre, hindi nakalimutan ni Iyon na bigyan ng pera ang kanyang tiyahin para hayaan silang manatili. At ang bagay na ito ay inilihim sa kanyang asawa dahil kung hindi, magagalit ito. Nang lumabas, dumaan si Iyon sa lugar kung saan sila nagkita noon ni Ho. Akala niya umalis na ito sa bansa. Ngunit hindi niya inaasahang makikita si Ho sa harap niya. Agad siyang tumakbo ng mabilis para habulin siya, ngunit sa kasamaang palad ay nawala ang kanyang bakas. Sa totoo lang, hindi naman talaga pumunta si Ho sa Vic. Iyon ay isang plano lamang para malampasan ang matandang direktor. Pagkatapos ay babalik siya kasama si Amy Ellie para makita kung ano ang susunod. Sa loob ng maraming taon, pinamahalaan niya ang maraming tindahan ng tela para sa chairman. Ngunit hindi alam ng pamilya ang tungkol dito at lahat ng ito ay ililipat kay Ho. Gayunpaman, nalaman ng matandang direktor ang balita na hindi pumunta si Ho sa ibang bansa at siguradong nagtatago sa kung saan. Alam niya na malapit si Ho sa kanyang anak, kaya pinilit niya si Gangguo na alamin ang impormasyon, ngunit ibang-iba si Gangguo sa kanyang ama.
Hindi siya ang uri ng tao na maninira sa kanyang mga kaibigan, kaya tumanggi siyang tulungan siya. Ngayon, si Ho ay dinala sa bahay ni Emily upang manirahan doon bilang isang empleyado. Araw-araw, kailangan niyang magtrabaho ng husto. Hinarap din niya ang paghamak ng anak ng lalaki dahil sa mahinang pisikal na kondisyon at hindi sanay sa pagbubuhat. Ang pagkakaroon ng iisang bahay at nakikita si Ho araw-araw ay nagpahirap kay Iyon dahil isa na siyang single mother. At sa panahong ito, maraming balita ang nagsasabi na iniwan ni Seojin si Ho dahil nawala na sa kanya ang karapatan sa mana. Maraming reporter ang nagtipon sa labas ng beauty salon para manghuli ng balita dahil nagpapaganda si Seojin sa loob. Sa kabila ng maraming iskandalo, magalang pa rin si Seojin nang makilala niya ang ina ni Ho at hindi man lang ito nagtanong tungkol sa relasyon nila ng kanyang anak. Nang araw na iyon, pumunta rin si Direktor O para hanapin ang ina ni Ho. Siyempre, para itanong ang kinaroroonan ni Ho. Ngunit kahit ang kanyang ina ay hindi alam at inakala niyang umalis na ito sa ibang bansa. Kasalukuyang nakatira si Ho sa bahay ni Emily at maayos ang lahat. Itinuring siyang parang pamilya at madalas silang magkasama para alagaan ang bata. Hindi maintindihan ni Ho kung bakit pakiramdam niya ay napakalapit niya sa bata simula noong una niya itong makita. Inaalagaan niya ang bata sa kanyang bisig nang hindi niya alam na ito pala ang kanyang sariling anak. Ang lihim tungkol sa pagkakakilanlan ng ina ng bata ay matagal nang itinago hanggang sa isang araw. Nagkataon na nakita ni Effie si Jo Ki-ung na may hawak na litrato ng isang babae. Nagtanong siya kung sino ito na nagpaiyak kay Jo Ki-ung, kaya mas gusto niyang malaman ang katotohanan. Hindi siya magaling magsinungaling. Bukod pa rito, hindi rin matiis ni Iyon na itanggi ang yumao niyang ina. Kaya pihitaos puso niyang sinabi kay SA na ito ang kanyang tunay na ina at si Jo Ki-ung pala ang tunay niyang anak. Ang pagkabigla na ito ay napakalaki para sa kanya. Ngayon, naaalala niya ang mga pagkakataong tinanong siya ni Jo Ki-ung kung gusto niyang makita muli ang kanyang anak. Nagawa niyang walang awang sumagot ng hindi na nagdulot sa kanya ng pagsisisi. Ngunit kung nais na, hindi na kailangang manatili pa ni Iyon dito. Nais niyang umalis na siya sa lugar na ito at dalhin ang naipon niyang pera upang mamuhay ng malaya at masaya. Ngunit lumuhod si Iyon at nagmakaawa na manatili. Wala siyang pamilya o kamag-anak. Palagi siyang nag-iisa, kaya gusto niyang madama ang init ng pamilya. At mula nang tumira siya sa lugar na ito, nadama ni Iyon na ito ang pinakamasayang panahon ng kanyang buhay, kaya nagmamakaawa siyang manatili. Nang malaman ni Effie ang kalagayan ni Iyon, hindi na niya magawang paalisin pa ito. Kaya nagpatuloy silang manirahan sa bahay na iyon bilang tunay na mag-ina. Kahit nang marinig niya ang kanyang hipag, na tinutukoy si Iyon bilang isang tao na hindi naturuan ng maayos ng kanyang mga magulang kaya naging single mother. Nagalit siya at pinagsabihan ang kanyang hipag na mag-ingat sa kanyang mga salita. Talagang mahal na niya si Iyon ngayon. At gusto niyang bumalik si Iyon sa pag-arte. Sa panahong ito, nakahanap si Hansu ng marangal na trabaho. Pagkatapos ng maraming taon ng pag-aaksaya ng oras. Kaya, masayang nagpunta ang kanyang ina at ang kanyang mga kaibigan para uminom ng alak. Sino ang mag-aakala na sa parehong palengke, makikita niya si Ho na nagbubuhat ng tela sa kanyang balikat. Napagtanto niya na nagtatrabaho ang kanyang anak dito, kaya nagkunwari siyang hindi niya ito nakikita upang maiwasan na maamoy ng mga tauhan ng direktor. Samantala, ang kanyang nakatatandang kapatid ay nagtrabaho sa kumpanya ng Hizu. Sa unang araw niya, masiglang binati niya ang lahat at hindi nakalimutang magdala ng kaunting regalo para sa kanila. Nabalitaan niya na ang mga taong ito ay nagtatrabaho kasama sina Dicky at Yun noon. Kaya nagtaka siya kung alam ba nila ang kinaroroonan nilang dalawa dahil pareho na silang nawawala. Nagulat si Gangwon nang marinig ito. Pagkatapos ng 51 trabaho, agad siyang nagtungo sa bahay sa gilid ng ngunit sapat na iyon para maging masaya si Yun. Sa bahay, sinubukan ng kanyang tiyahin na magsinungaling at mag-imbento ng mga gastos sa pamumuhay para makakuha ng pera kay Yun. Nang malaman ito ng kanyang anak, agad niya itong sinumbong sa kanyang ama na nagalit at sinigawan ang kanyang asawa bago ito tumahimik. Si Ho, na nakaupo sa tabi, ay humingi ng isa pang mangkok ng kanin, ngunit sinigawan siya ng kanyang tiyahin na nagpatahimik sa kanya. Si Yun lang ang kumuha ng mas maraming kanin para kay Ho. Ang relasyon ng dalawa ay lalong bumubuti hanggang sa punto na palaging humihingi si Ho kay Yun na ipahid ang pampatanggal ng sakit sa tuwing umuwi siya mula sa trabaho. Sa ganoong paraan, lumipas ang 6 na taon at ang dating sanggol ay lumaking malusog sa mapagmahal na pangangalaga ng buong pamilya at pinangalan ng Hanbi. Ang pagmamahal ng bata at ni Ho ay napakalapit, hindi na iba sa mag-ama. Umorder pa si Hanbi ng regalo para kay Ho online. Ito ay isang sweet mula mismo sa tatak na itinatag niya. Sa loob din ng 6 na taon na iyon, walang balita ang nakatatandang kapatid tungkol kay Ho, kaya palagi siyang nag-aalala at ibinunton ang galit sa direktor na pinipilit siyang hanapin ang kanyang nakababatang kapatid. Samantala, nagpunta siya, si Yun at si Hanbi sa dalampasigan upang maglaro sa kahilingan ng bata. Ang dalampasigan na ito ay ang lugar din kung saan siya nakatanggap ng balita mula sa kanyang ina noon. Sa pag-alala nito ngayon, ang damdamin ni Yun ay pareho pa rin. Ang pinagkaiba lang ay masaya na siya ngayon. Kasama ang kanyang anak na babae at ang lalaking mahal niya. Habang masayang kumakain at umiinom ang lahat, nakatanggap si Ho ng tawag mula sa isang napakahalagang kasosyo. Kagagaling lang nito mula sa ibang bansa at kailangan niya itong makita kaagad. Ito ay isang malaking negosyo, kaya nagmadali si Ho na makipagkita sa kanya.
Kaya dinala niya sina Ion at Hanbi sa airport at iniwan silang naghihintay habang siya ay umalis muna. Nagkataon, may negosyo rin si Ganggu doon at nakita niya si Ion. Kahit ilang taon na ang lumipas, nakilala pa rin niya ito at nagmadaling hinabol siya. Desperado siyang hinanap si Ion sa lahat ng dako, ngunit nawala pa rin ang kanyang bakas. Sa pagkakataong ito, pumunta siya sa counter para bumili ng sorbetes para sa kanyang anak na babae. Paglingon niya, nakita niya ang bata sa tabi ng isang babae. Walang iba ang taong iyon kundi si Dukyung, ang tunay na ina ni Hanbay. Natakot si Ion hanggang sa punto na hindi siya makagawa ng anumang ingay. Natatakot siyang makita siya nito at makilala ang pagkatao ni Hanbay, kaya nagmadali siyang naghanap ng matataguan. Naglakas loob lang si Ion na tumakbo sa kanyang anak nang umalis na si Dukyung. Ngunit kahit malayo na ang kabilang panig, hindi pa rin siya mapakali at hinila ang bata sa banyo para magtago. Ang buong katawan ni Ion ay nanginginig sa takot. Natatakot siyang bumalik si Dukyung at kunin ang anak na pinalaki niya ng husto. Hindi pa rin nawawala ang pag-aalala ni Ion hanggang sa nakauwi na sila. Nang makita ito ng kanyang ina, tinanong niya ito at nalaman na kagagaling lang ni Dukyung. Ngayon, naiintindihan na niya kung bakit labis na balisa si Ion. Ngunit ano ngayon kung bumalik si Dukyung? Siya na ngayon ang ina ni Hanbi at ang babaeng iyon ay matagal nang tinalikuran ang bata, kaya wala na siyang karapatan. Bukod pa rito, malamang ay nakalimutan na ni Dukyung ang pag-iral ng bata. Bumalik siya mula sa ibang bansa pagkatapos ng tagumpay mula sa maraming sikat na proyekto ng pelikula at inimbitahan para sa isang panayam. Ang kanyang karera ay napakatagumpay ngayon. Samantala, si Ion ay isa lamang maliit na artista na walang masyadong kasikatan. Sa gabi, nagulat siya sa paggising ng mga imahe ni Dukyung na pumupunta upang kunin ang kanyang anak. Sa susunod na taon, papasok na si Hanbi sa paaralan at gusto ng kanyang ina na magpakasal siya kaagad para magkaroon ng ama, ang bata at hindi siya laitin ng mga kaibigan. Ganoon din ang naisip ng kanyang tiyahin at sinabi kay Ho na umalis na siya sa lalong madaling panahon. Huwag siyang maging hadlang sa pakikipag-date ni Ion sa ibang lalaki. Dahil nagsalita na ang pamilya, wala nang nagawa si Ion kundi sabihin sa kanya na umalis na. Mayaman na si Ho at kawalan para sa kanya na manatili sa basement. Sa kabilang panig, nagkataon na napanood ni Ganggu ang pelikula na pinagbibidahan ni Ion at agad niya itong nakilala. Agad siyang nakipag-ugnayan sa film crew at mabilis na nagmaneho papunta doon. Nakita niya si Ion na gumaganap bilang isang extra. Nakahiga sa isang marumi at mabahong lusak sa ilalim ng malamig na panahon. Bukod pa rito, nakahiga siya ng isang oras na labis na nagpasakit sa kanyang puso. Agad niyang sinigawan ang taong namamahala kung paano nila nagawang tratuhin ang isang extra ng ganoon. Kung magkasakit siya, sino ang mananagot? Alam lang nilang maghanap ng dahilan para tumakas at pabayaan ang mga taong tulad ni Ion. Pagkatapos lang ng eksena, agad niyang hinila si Ion papasok sa kotse. Kumuha siya ng karagdagang damit para sa kanya at nagmadaling tumakbo para maghanap ng damit na mapapalitan ni Ion. Pagkatapos ng 6 na taon ng muling pagkikita, ang buhay niya ay hindi pa rin bumuti tulad ng dati, na labis na ikinabahala niya. Kung pinutol na niya ang ugnayan sa kanya, dapat sana ay masaya at maligaya ang kanyang buhay. Ngayon na natagpuan na niya si Ion, hindi na siya bibitiw ni Ganggu. Hindi niya inaasahan na 51 ang kanyang kaibigan na nawawala sa loob ng 6 na taon ay lumitaw din doon. Nang makita niya si Honas, hanggang ngayon, hindi pa rin sapat ang kumpiyansa ni Ion para sumulong pa kasama niya. Ang kaibigan niyang si Mejon ay nasa Seoul na rin ngayon at hinahanap si Ion. Kasalukuyan siyang diborsiyada at kailangan ng kausap. Nagkataon na nakita niyang muli si Hansu pagkatapos ng 6 na taon. Ngayon, mayroon na siyang posisyon bilang manager sa kumpanya at kumukuha ng mas maraming talentadong artista. Talagang natuwa siya nang makita si Mejon, ngunit dahil sa pride, nagsinungaling siya rito na kasal na siya at may anak. Dahil dito, nawalan ito ng kumpiyansa at hindi masabi na nag-divorce siya. Samantala, bumalik na si Ho sa bahay para bisitahin ang kanyang ina. Kahit hindi niya ito ipinapakita, talagang masaya siya at nagluto pa ng buong hapunan para sa kanyang anak. Ngayon, matatag na ang kanyang karera, kaya gusto ng kanyang ina na mag-asawa na siya. Itinago niya ang singsing mula noong nakaraang taon, umaasa na maibibigay niya ito sa kanyang manugang. Hating gabi na nang umuwi si Hansu, pagod pagkatapos ng isang mahabang araw. Pagkahiga niya sa kama, nagulat siya nang makita niyang may ibang tao roon. Nagmadali siyang bumangon at binuksan ang ilaw para malaman na ang nakababata niyang kapatid pala iyon. Sa wakas, nakita niya na ang kapatid na matagal na niyang hinahanap. Masayang tumalon si Hansu sa kama at niyakap si Ho, nagbibiro. Sa kabilang panig, ang grupo ni Ganggu ay may isang proyekto ng pelikula na may malaking pamumuhunan, ngunit matigas na tumanggi si Seojin. Nagumanap bilang bida, kaya hindi nila alam kung sino ang nararapat, kaya iminungkahi agad ni Ganggu si Ion. Sa kanyang paningin, wala nang mas karapat-dapat na gumanap sa papel na ito kaysa sa kanya, sa kabila ng matinding pagtutol ni Yukiung. Hindi nag-alala si Ganggu dahil ito ang perpektong pagkakataon para matulungan niya ang babaeng mahal niya. Pagkatapos, dinala niya ang script sa set ng pelikula at ibinigay kay Ion. Kinukumbinsi siyang mag-audition at sigurado siyang papayag si Ion pagkatapos basahin ang script.
Dahil ito ay isang pelikula tungkol sa isang ina na nagsisikap na palakihin ang kanyang anak. Ito ay katulad ng nakaraan ni Iyon, kaya nagdesisyon siyang mag-audition. At nang ibinahagi niya ito kay Ho, nakatanggap siya ng suporta mula rito. Bukod pa rito, lilipat na si Ho bukas, kaya bago siya umalis. Sa lugar na ito, gusto niyang ipagtapat ang kanyang damdamin kay Iyon, umaasa na maaari silang magsimulang muli. Ang biglaang pag-amin na ito ay pansamantalang hindi masagot ni Iyon. Nakipagkita siya kay Ho sa Huwebes. Sa susunod na linggo, sa 5 SE, sa lugar kung saan sila nangako 16 na taon na ang nakalipas. Sa oras na, Iyon, bibigyan niya siya ng sagot at ang susunod na kailangang gawin ni Ho ay bumalik sa kumpanya para makita ang kanyang nakatatandang kapatid. Ipaalam kay John na siya ay nabubuhay ng maayos sa loob ng maraming taon at may sarili siyang tatak. Noong una, masaya siya. Ngunit nang malaman niya na ibinigay ng kanilang lolo kay Ho ang tindahan ng tela, nagalit siya at sinira ang mga gamit. Hindi inakala ni Joe na matagal nang patay ang kanilang lolo at nag-aalala pa rin ito para kay Ho. Lumalabas na hindi siya itinuturing na apo ng kanilang lolo. Kasabay nito, dumating si Iyon sa kumpanya para mag-audition. Nagpakita siya ng napakahusay na pagganap at umaasa siyang makuha ang pangunahing papel. Hindi niya inaasahan na biglang lilitaw si Yuki-ung at sasabihin ang isang bagay na parang malamig na tubig sa mukha ni Iyon, na hindi siya kukunin. Pagkatapos ng maraming taon, nagkaroon sila ng pagkakataon na magkita muli, ngunit sa halip na magbati, nais lamang ni Yuki-ung na ituro ang malungkot na nakaraan ni Iyon dahil anak siya ng aktres na si Lee Moon-ja. Iyon ang dahilan kung bakit tinanggihan siya sa papel dahil sa takot na ang nakaraang issue ay malantad at makaapekto sa pelikula. Wala nang masabi pa si Iyon. Tumayo na siya at naghanda na umalis, ngunit biglang tinanong siya ni Yuki-ung tungkol sa bata at sa ina na tinalikuran niya. Sinabi ni Iyon na hindi rin niya alam kung nasaan sila ngayon dahil sa hirap ng buhay, kaya matagal na niya silang tinalikuran. Pagkatapos niyang sabihin iyon, nagmamadaling umalis si Iyon. Ngunit ang kanyang nanginginig na mga hakbang ay sapat na para maghinala si Yuki-ung, kagagaling lang ni Ho at hindi pa niya natatawag si Iyon nang sumakay na ito ng taxi at umalis na nagbigay sa kanya ng pagkakataong makita muli ang kanyang dating kasintahan. Ngayon, ang kanilang pagkikita ay hindi tungkol sa pag-alaala sa mga alaala, kundi sa pagbabato ng mga mapanuksong salita. Akala ni Yuki-ung ay magiging matagumpay si Ho upang maghiganti sa kanya. Ngunit nang marinig niyang may-ari lang siya ng isang tindahan ng tela, nagpakita siya ng paghama. Siyempre, alam na ni Ho ang ugali nito at wala siyang interes na ipaliwanag ang kanyang kayamanan. Nais lang niyang patunayan kay Yuki-ung na hindi na siya ang dating lalaking nagmamakaawa para sa pag-ibig nito. Umalis na si Iyon ngayon at sinabi sa lahat na hindi siya nakapasa sa audition. Nagtaka ang kanyang ina kung bakit hindi siya napili, lalo na sa talento ni Iyon sa pag-arte. Bukod pa rito, si Ganggo ang sumulat ng script para sa kanya. Sinabi ni Iyon sa kanya na si Yuki-ung ang nagpatalsik sa kanya. At kahit na 51, tanggapin siya, wala siyang sapat na kumpiyansa na harapin ito. Sa tuwing babanggitin ni Yuki-ung, 52, ang kanyang ina at anak na dahil sa paghihikayat ni Ho, naging mas kumpiyansa si Iyon. Hindi na siya nahihiya sa tuwing haharapin niya si Yuki-ung at determinado siyang maging isang sikat na artista. Nang araw na iyon, isang aktres ang nagkaproblema at hindi nakapag-shooting, kaya kinailangan ng direktor na maghanap ng kapalit. Si Iyon ang napili at napakahusay niya sa pag-arte. Nang ipalabas ang pelikula, nakita ni Mijon ang kanyang kaibigan sa Zi, agad siyang tumakbo sa set ng pelikula para hanapin si Iyon. Nang magkita sila, labis silang natuwa at hindi maitago ang kanilang excitement. Pagkatapos, dinala agad ni Iyon si Mijon pauwi at ipinakilala ang kanyang anak at ina rito. Samantala, si Ho ay may malaking 8 order, kaya siya at ang kanyang mga empleyado ay kinailangang mag-overtime sa araw at gabi para matapos ito sa kasabay nito, umuunlad ang karera sa pag-arte ni Iyon na ginagawa siyang isang pamilyar na mukha. Kaya naman, sinikap ni Kangkuo na sabihin sa mga mamumuhunan na siya ang inaasahang mukha para sa papel na ito. Lahat sila ay sumang-ayon sa kanyang ideya. Ang lahat ay tila maayos nang muling pumagitna si Yuki-ung upang pigilan ito. Tumawag siya sa mga mamumuhunan upang sabihin na kung hindi siya makahanap ng ibang artista, maaari niyang piliin si Yong-eun. Sa panahong iyon, patuloy niyang sinusubaybayan ang iskedul ng pagbisita sa ospital ni Enf Moong-ja, matapos siyang makumpleto ang kanyang pagsusuri. Lihim na sinundan ni Yuki-ung si Gen Moong-ja sa buong daan nang hindi niya napapansin. Nang makita ang kanyang sariling refleksyon sa salamin, nagulat si Gen Lee nang malaman niyang sinusundan siya. Nagmamadali siyang tumakas upang putulin ang buntot ni Yuki-ung na nakarinig sa tawag ng kanyang apo habang dumadaan sa parke. Nagmamadaling tumakbo si Gen Lee upang yakapin ang bata at sinabihan itong huwag gumawa ng ingay. Pagkatapos ay nagmadaling maghanap ng taguan. Pagkasukot, sa isang sulok sa likod ng tarangkahan, dumating din si Yuki-ung ngunit hindi nakita ang dalawa, kaya lumipat siya sa ibang direksyon.
Kahit na umalis na si Yukiung, hindi pa rin panatag ang loob ni Lee at nagpatuloy sa pagtakbo pa uwi. Si Yukiung naman ay labis na nabigo matapos mawala ang kanyang ina. Hindi alam kung sino ang kakausapin, tinawag niya si Yong-yun. At inamin na sinusubaybayan ni Yukiung ang schedule ng medikal na pagsusuri ng kanyang ina mula nang siya ay bumalik sa bansa. Ngayon nakikita niya na napakasaya at malusob niya. Lubos siyang nalilito sa kanyang damdamin, hindi alam kung dapat siyang matuwa o malungkot. May isang bagay na itinatago pa rin ni Yukiung kay Yong-yun at iyon ay tungkol sa ama ng bata. Hindi ito ang taong may asawa tulad ng sinabi niya. Nagulat si Yong-yun nang marinig ito. Gusto niyang malaman kung sino ito, ngunit tumanggi si Yukiung na ibunyag. Kaya naman, nanatili siya doon buong gabi. Kinaumagahan, pumasok si Yong-yun sa banyo. At nagsimulang mausisa si Yukiung, binuksan niya ang kanyang telepono upang tingnan at natuklasan ang maraming larawan ng pamilya sa loob. Ang lahat ay mga larawan ng kanyang anak na babae at ina na nagpatanto kay Yukiung na palaging nagsisinungaling si Yong-yun sa kanya. Halatang nakatira siya sa kanila, ngunit sinasabi niyang hindi niya alam. Sa sandaling iyon, lumabas si Yong-yun mula sa banyo na ikinagulat ni Yukiung. Nagsinungaling siya at sinabing may nakita lang siyang mensahe, kaya gusto niyang dalhin ito sa kanya. Talagang nag-aalala si Yong-yun sa kanyang puso na ang lihim ay malalantad, ngunit pinanatili pa rin niya ang kanyang kalmado at naghanap ng dahilan upang umalis. Ngunit hindi niya inisip na may sumusubaybay sa kanya. Sinundan ni Yukiung si Yong-yun hanggang sa kanyang tahanan, at alam na kung saan siya nakatira. Ang araw na makikita niyang muli ang kanyang anak na babae ay hindi na malayo. Sinamantala ni Yong-yun ang pagkakataon na bumili ng isa pang telepono at nag-set ng password upang maiwasan ang sinuman na hawakan ito. Tinulungan din siya ni Dong-ho na ilipat ang mga larawan at kontak doon. Sa okasyon ng pagkakaroon ng bagong telepono, gusto niyang kumuha sila ng larawan bilang memorya. Kaya naman, inanyayahan niya si Yong-yun na kumuha ng larawan ng magkasama at sinamantala ang sandali habang hindi siya nakatingin. Hinalikan niya sa pisngi si Yong-yun na nagpamula sa kanya sa hiya. Dahil si Yong-yun ay may kaunting katanyagan ngayon, si Mi-jong ay naging manager niya. Bukod pa rito, kailangan nilang iwasan ang pagbanggit ng mga sensitibong salita tungkol kay Lee at sa kanyang anak upang maiwasan ang atensyon ng media. Sa oras na ito, nagpunta si Yukiung sa parke upang panoorin ang mga batang naglalaro. Pagkatapos ng lahat, siya ay isang ina, kaya tuwing makikita niya sila, naaalala niya ang kanyang anak. Biglang may isang bata ang lumapit at tumawag kay Yukiung. Iyon ay ang kanyang sariling anak na babae. Masayang humiti ang bata kay Yukiung at naalaala pa nilang nagkita sila sa airport. At sinundan niya si Hanbi pa uwi. Nang makita ang buhay ng bata at ng kanyang ina ay napakabuti, umiyak si Yukiung sa kaligayahan. Marahil, sapat na ang malaman ito, siya ay kontento na. Sa kabaligtaran, sa set, si Seojin ay lubos na naiinggit ng malaman niyang nakakakuha ng atensyon ang media kay Yong-yun kamakailan. Sadya siyang nagsuot ng eksaktong kaparehong damit at pinilit siyang magpalit ng iba. Samantala, dahil walang sariling stylist si Yong-yun, nahihirapan siya sa wardrobe. Nagmamadali siyang nagpalit ng damit at tumakbo pabalik sa pagkuha ng pelikula, nahuli sa oras at patuloy na pinupuna ni Seojin. Nang mag-shoot, sadya siyang sinamantala ang script upang sampalin ng malakas ang pisngi ni Yong-yun. Bagamat masakit, palagi siyang nagsisikap na magtiis. Gayunpaman, hindi pa rin sapat iyon upang mapasaya si Seojin. At sinamantala ito ni Yukiung upang sumang-ayon siyang tanggapin ang lead female role. Sa kanyang pelikula, sa harap ni Seojin, patuloy na pinuri ni Yukiung ang pagganap ni Yong-yun at ipinakita sa kanya ang video ng audition. Ito ang nagpasigla sa inggit kay Seojin. Sinamantala ang mga reporter na nag-interview, idineklara niya na tatanggapin niya ang lead female role sa pelikula upang mabilis itong maiulat. Sa ganitong paraan, kahit na tinulungan si Yong-yun ni Kang-woo, hindi pa rin magbabago ang sitwasyon. Bagamat si Yukiung ang may kagagawa nito, hindi ito dahil sa personal na puot kundi para lamang sa trabaho. Sinabi ni Yukiung kay Yong-yun na malaki ang ininvest niya sa pelikula kaya hindi niya ito maibibigay sa isang bagong sikat na artista na tulad niya. Di nagtagal na laman ni Kang-woo ang balita at nagpakita upang aliwin si Yong-yun. Pagkatapos ng lahat, hindi madali para kay Seojin na manalo sa papel na iyon. Dahil mas gusto ng mga mamumuhunan ang pagganap ni Yong-yun. Ang tanging kulang niya ay kasikatan. Salamat sa pagkilala ni Kang-woo sa kanyang talento, hindi na nalulungkot si Yong-yun. Si Yukiung naman, sinamantala ang pagkakataon na makilala ang Vice President ng Haiju. Ipinahamak niya ito na ibunyag ang sikreto na ang direktor ay naglilimas ng pondo ng publiko at inirecord ang lahat. Samantala, ang order na inilagay ng Haiju Company kay Dong-ho ay ibinalik. Sinabi nila na ito ay mababang kalidad na produkto, kaya tumanggi silang bilhin ito. Bago iyon, dahil sa maikling oras ng paghahatid, gumastos ang kumpanya ng hindi maliit na halaga ng pera at tauhan. Ngunit ang pagkansela na ito ay nagdulot ng matinding pagkalugi kay Dong-ho. Sa simula pa lang, ito na ang bitag na inilatag ni Jongju upang saktan ang kanyang nakababatang kapatid. Dahil naiinggit siya na palaging sinusuportahan si Dong-ho ng kanilang lolo. Gusto rin niyang ipasa ang buong grupo sa kanya. Kaya ginawa ni Jongju ang mababang taktikang ito. Ngunit hindi pa rin ito nasiraan ng loob si Jong-ho. Labis lang siyang nadismaya nang malaman niyang ang taong palagi niyang iginagalang ay naging kahiyahiya. Sa oras na ito, narinig na rin ng buong pamilya ang tungkol sa panloloko ng kanyang kapatid kay Jong-ho. Naawa sila sa kanya ngunit hindi nila alam kung paano tutulong. Mabilis na nakaabot sa ina ang balita.
Nag-ipon siya ng lahat ng kanyang pera at kusa siyang pumunta sa bahay ni Ian Lee. Hiniling niya sa kanya na ibigay ito kay Jong-ho, ngunit mahigpit na. Huwag ipaalam sa kanya. Sa gabi, umuwi si Jong-ho na pagod ngunit sinalubong ng kanyang pamilya ng isang masarap na hapunan. Iyon ay isang malaking paghihikayat para sa kanya. Tinawag siya ni Ian Lee sa ordinaryong silid at inabot kay Jong-ho ang sobre. Sinabi niya sa kanya na pera ito ng kanyang ina dahil naisip niya na kung sasabihin niya, labis na maaaliw si Jong-ho. Ang mga papeles ng mga tindahan ng tiyo ay inilipat na rin sa pangalan niya. Sinusuportahan si Jong-ho ng lahat kaya hindi siya dapat bumigay. Alam din ni Jong-eun na sa sandaling ito, siya ang dapat na nasa tabi niya at magbigay sigla. Noong gabing iyon, nagtungo silang dalawa sa Han River upang pagmasdan ang tanawin. Naglakas loob si Jong-eun na halikan sa labi si Jong-ho upang ipahayag ang kanyang pagmamahal. Umaasa siyang mapapabuti nito ang kanyang kalooban. Di nagtagal, nagulat ang kanyang mga tauhan na nais bilhin ng mga tao ni Haeju ang tela sa kalahating presyo. Ngunit tumanggi si Jong-ho na ibenta ito sa isang bargain price sa kabila ng pagtutol ng kanyang mga kasamahan. At nagbayad siya mula sa sarili niyang bulsa. Sa kabilang banda, ang taga-disenyo na nakikipagtulungan kay Haeju. Labis siyang nagalit nang makatanggap ng balita na ang kanyang disenyo ay hindi gagawin dahil sa kakulangan ng tela. At sa sandaling iyon, dumating si Jong-ho upang hanapin siya para makipagnegosasyon. Kasabay nito, narinig ni Ian Lee ang kwento ng kanyang apo tungkol sa babaeng nakilala niya. Nakilala sa parke malapit sa bahay. Tila may kutob, mabilis niyang nakilala na walang iba ang babaeng iyon kundi si Dukyung. Kung magpapatuloy siyang manahimik at umiwas, hindi rin ito maganda. Kaya nagpa siya siyang makipagkita kay Dukyung. Nang makita siya, masayang binati siya ni Ian Lee na para bang matagal na silang hindi nagkita. Ngunit sa kanyang mga salita, may intensyon siyang paalalahanan. Si Dukyung na huwag guluhin ang kanyang apo. Ang isang ina na tinalikuran ang kanyang anak ay wala ng karapatan. Pagkatapos sabihin ang mga salitang iyon, umalis siya upang hindi makita ni Dukyung kung gaano siya kaapektuhan. Talagang nagsumikap siyang itago ang kanyang emosyon sa harap ni Dukyung. Ngunit dahil sa mga salitang iyon, napagtanto ni Dukyung na alam na ni Ian Lee na matagal na siyang tunay na ina. Sino pa ba bukod kay Jong-eun ang makapagsasabi ng lihim na ito? Agad siyang tumawag kay Jong-eun at nag-schedule ang pagpupulong sa bahay nito. Nang nagmamadaling umuwi si Jong-eun, naghihintay na si Dukyung sa harap ng gate. Sinabi niya na hindi ito ang unang beses niyang pumunta doon kundi ito na ang pangatlo. Pagkatapos ay kinuha niya ang bata sa harap ni Dukyung at sinabing anak niya ito upang mapagtanto niya ang katotohanan na hindi na siya karapat-dapat maging ina ng bata. Hindi man lang siya nag-atubiling bigyan ng babala si Dukyung na mas mabuting huwag na siyang guluhin ang kanyang pamilya. Walang puwang para sa kanya dito. Sinira ang karera ng ina at tinalikuran ang kanyang bagong silang na anak. Hindi na siya karapat-dapat na makita sila ulit. Matapos pagbantaan ni Jong-eun, hindi na napigilan ni Dukyung ang kanyang kalmado at hindi sinasadyang nabangga ang sasakyan sa harap niya. Sa kasamaang palad para sa kanya. Mga miyembro sila ng sindikato kaya gusto nilang palakihin ang issue. Mula nang makilala si Dukyung, nagdulot sila ng problema na labis na ikinatakot niya. Sa sandaling iyon, nagmamaneho si Jong-ho. Nang makita si Dukyung na ginugulo, lumapit siya upang tulungan siyang ayusin ang problema. Pagkatapos, hinatid niya si Dukyung pauwi, ngunit palagi niyang tinatanggihan ang anumang tulong mula kay Jong-ho. Naghiwalay na silang dalawa, kaya ayaw niyang makialam sa kanya, upang hindi magkamali ng akala si Dukyung. Sinabi pa ni Jong-ho sa kanya na mayroon na siyang kasintahan. Bukod pa rito, balak niyang iwi si Jong-eun upang ipakilala sa pamilya at binalaan siya na maghanda. Kinabukasan ay ang huling araw ng shooting ng pelikula ngunit, habang inaayusan ni Mijeong si Jong-eun, hindi sinasadya niyang nabanggit ang tungkol sa pagkakaroon niya ng 6 taong gulang na anak at sa kasamaang palad ay narinig ng assistant ni Seojin. Mabilis siyang tumakbo upang sabihin kay Seojin ang tungkol dito, ang kalaban na palagi niyang kinamumuhian ay may anak na hindi pa kasal. Tiyak na magiging mainit na balita ito sa media kaya sa harap ng lahat, hayagang inakusahan ni Seojin si Jong-eun ng pagkakaroon ng anak kahit na hindi pa kasal na nagpabalisa sa lahat. Nang marinig ang balita, agad na ipinagbigay alam ni Han-soo kay Kang-woo. Nasa doon din si Yuki-ung kaya narinig din niya. Nag-aalala sila ngayon na matatapos ang karera ni Jong-eun dito. Nang magkaroon pa lang siya ng pagkakataong sumikat bago ang press conference, pinuntahan ni Yuki-ung si Jong-eun. Dahil curious siya kung maglakas loob si Jong-eun na harapin ang katotohanan dahil hindi man lang niya magawang ipahayag na ina siya ng bata. Ngunit hindi niya inaasahan na si Jong-eun ay magiging matatag. Sa harap ng mga reporter, inamin niya na mayroon siyang anak kahit hindi pa siya kasal. Tinanong nila siya kung bakit niya ito itinago ng matagal. Sumagot si Jong-eun, ginagawa ko ang lahat para sa aking anak. Isa lang akong maliit na supporting actress ngunit sa mata ng aking anak, ang kanyang ina ay isang superstar. Ang dahilan kung bakit hindi ko ito inihayag ay dahil gusto kong protektahan ang bata. Kahit anong gawin ninyo sa akin, wag lang ninyong saktan ang aking anak. Ang puso ng isang ina na tulad ni Jong-eun ay nakaantig sa lahat ng naroroon. Hindi rin napigilan ni Yuki-ung ang kanyang luha. Pakiramdam niya ay nahihiya siya dahil hindi pa siya nakagawa ng anuman para sa kanyang anak. Samantalang ginagawa ni Jong-eun ang lahat para sa bata. Pagkatapos, nailathala pa rin ang artikulo, ngunit itinago ang pangalan ni Jong-eun. Bagamat hindi ito sinabi ng tahasan, labis na naapektuhan ang kanyang karera. Alam ni Mijeong nakasalanan niya ang lahat kaya labis siyang nababagabag. Nagtataka lang siya
kung bakit laging pinahihirapan ni Yukiung si Yong-eun. Kahit sa press conference, hindi siya nakitaan ng pag-aalinlangan. Nagkataon na narinig ng ina sa labas ang lahat kaya nagdesisyon siyang makipagkita kay Yukiung. Gising pa lang siya noon at narinig na ang doorbell. Nagulat si Yukiung nang makita niya ang kanyang ina sa labas. Sandali siyang natigilan, nagmamadaling ayusin ang kanyang buhok bago naglakas loob na buksan ang pinto para sa kanya. Pagkakita pa lang niya sa kanya, ngumiti na ang ina at binati si Yukiung, pumasok sa bahay at tumingin sa magulong kusina. Alam niyang matagal na siyang hindi nagluluto at kumakain lang sa labas, kaya nagdala siya ng sinigang na ginawa niya para kay Yukiung. Pinayuhan niya itong kainin habang mainit pa at tinanong si Yukiung kung mayroon ba siyang gustong sabihin sa kanya. Ngunit wala siyang sinabi. Bagamat walang sinabi, pareho nilang naiintindihan na sila ay magkamag-anak. Okay lang kahit hindi ka magsalita. Basta alam nating dalawa, sapat na iyon. Huwag mo nang balikan ang nakaraan at mamuhay ng maayos. Huwag mo ring hayaang magkasakit ka. Naiintindihan mo ba ang sinasabi ko? Bagamat hindi siya tinawag na ina at anak. Alam ni Yukiung na pinapayuhan siya ng kanyang ina, kaya hindi niya napigilan ang kanyang luha at tumango. Pagdating kay Yong-eun, matapos mabunyag ang katotohanan tungkol sa pagkakaroon ng anak, hindi siya iniiwasan ng mga tao. Gusto pa nga nilang tulungan si Yong-eun at bigyan siya ng karagdagang roles. Si Jongho naman, matapos makipagnegosasyon sa taga-disenyo, nagdesisyon siyang mamuhunan ulit at maghanap ng kapareha. Kung magtagumpay, ayos lang. Ngunit kung mabibigo, si Jongho ay magkakaroon ng utang na 5 bilyon at mawawala ang buong kumpanya. Gayunpaman, gusto pa rin nilang subukan dahil baka ito na ang pagkakataon na dalhin ang kanilang brand sa merkado. Kaya mabilis na nagsimulang magtrabaho si Jongho. Si Yukiung naman ay nakatanggap ng imbitasyon na dumalo sa isang film festival sa Amerika, kaya naghahanda na siya sa pag-alis. Pumunta siya sa opisina upang magpaalam sa lahat bago magtungo sa airport nang makita niya ang mga child actors na nag-a-audition. Tuwing nakikita niya ang mga inosenteng bata, naaalala niya ang kanyang anak na babae. Si Jongho naman ay naghahanda na iuwi ang kanyang kasintahan upang ipakilala sa kanyang ina. Ngunit mula kina Hanso at kanyang kaibigan, nalaman ng ina na si Jong-eun ay isang single mother na may 6 na taong gulang na anak at hindi pa kasal, kaya labis siyang nagalit at tinawag ang dalawa upang makipagkita sa kanya sa bahay. Bagamat mukhang napakaamo at maganda si Jong-eun, bilang isang ina, ayaw niyang pakasalan ng kanyang anak ang isang babaeng may anak na. Kaya gusto niyang sumuko si Jong-eun sa intensyon na makasama si Jongho. Sa sandaling iyon, dinala ni Hanso si Hanbay. Alam niyang tututol ang kanyang ina, kaya gusto niyang gamitin ang kaibig-ibig na bata na ito upang kumbinsihin siya. Pagkapasok pa lang ni Hanbi sa bahay, lumapit siya at niyakap ang kanyang lola, kaya hindi niya matanggihan ang ganoong kaibig-ibig na apo. Kaya di nagtagal, naganap ang engagement party ni na Jong-eun at Jongho. Iyon din ang araw na bumalik si Yukiung mula sa ibang bansa. Pagkapasok pa lang niya sa kumpanya at wala siyang nakita, nagtaka siya at tinawag si Kanggu at nalaman niyang lahat sila ay nasa engagement party ni Jongho. Bagamat nagulat si Yukiung, wala siyang intensyon na pigilan ito. Gusto lang niyang magsimulang maglinis ng opisina nang hindi sinasadyang. Makakita siya ng isang card sa mesa ni Kanggu. Iyon ay isang sulat kamay na imbitasyon mula kay Hanbi na nag-aanyaya sa kanya na dumalo sa engagement party ng kanyang ina. Napagtanto ni Yukiung na si Jong-eun ang papakasalan ni Jongho at labis siyang nagulat. Tiyak na hindi niya hahayaang magkatuluyan ang dalawa. Kaya nagmamadali siyang tumakbo upang hanapin si Jongho. Hindi na mapigilan ni Yukiung ang kanyang kalmado at pinilit siyang itigil ang seremonya. Nagalit si Jongho at sinabing naghiwalay na sila, kaya wala siyang karapatang magsalita. Sa sandaling iyon, hinahanap siya ni Jong-eun upang ibigay ang bautonyere nang makita niya ang dalawang nag-aaway. Ngayon alam na niya na si Jongho ang ex-boyfriend ni Yukiung, labis siyang nasaktan at napaiyak. Ang bawat salita na narinig niya ay parang asin na ipinahid sa kanyang puso. Natatakot si Jongho na marinig ng iba ang kanilang pag-aaway, kaya agad niyang hinawakan ang kamay ni Yukiung at hinila siya palayo. Nagkataon na nakita ni Kanggu ang lahat. Natuklasan din niya si Jong-eun na malungkot na nakaupo sa isang sulok sa malapit. Hindi niya natiis na hayaan siyang magdusa. Kaya tinanong niya si Jong-eun kung gusto niyang umalis. Dito, kung gusto niya, tiyak na dadalhin siya ni Kanggu. Wala na siyang pakialam pa kaya umalis siya kasama nito. Si Jongho naman, ayaw nang makialam sa kanyang ex-girlfriend. 6 na taon na ang nakalipas. At syempre, lahat ay may karapatan na maghangad ng sarili nilang kaligayahan. Para kay Yukiung, maaari siyang magmahal ng kahit sino maliban kay Jong-eun. Talaga siyang gustong malaman kung kailan sila nagsimula. Kami ng aking ina ay nanirahan ng magkasama sa loob ng 6 na taon kasama si Ian, Bungja at Hanbi. Siguro sa paningin mo, ako lang ang may-ari ng isang tindahan ng tela. Ngunit sa kanyang paningin, mas dakila ako kaysa kaninuman. Pakiusap, hayaan mo akong makasama siya. Sinabi ni Jongho ang linyang ito ng buong katapatan. Napagtanto rin ni Yukiung na talagang mahal niya si Jong-eun at tinanggap ang pagkatalo. Si Jong-eun naman pagkarinig sa panghihikayat ni Kanggu, hindi madali para sa kanilang dalawa na magkatuluyan, paanong matitinag dahil sa isang ex-girlfriend. Bukod pa rito, ang pag-ibig ni Jongho para kay Jong-eun ay makikita ng lahat. Kaya bumalik siya at sumali sa engagement party kasama nito. Sa presensya ng lahat, taos pusong binati siya ng lahat na nagpaiyak kay Jong-eun.
Ngunit hindi ito dahil sa kaligayahan kundi dahil nalaman niya na si Hanbi ay tunay na anak ni Jongho. Pagkatapos ng seremonya, pumunta siya sa bahay ni Yuki-ung at binigyan siya ng isang malakas na sampal dahil sa pagtatago ng katotohanan sa loob ng maraming taon. Malinaw na alam niya na kapag sinabi niya, tiyak na palalakihin ni Jongho ang bata. Gayunpaman, gumawa siya ng mga papeles upang maging ampon ang bata at mahiwalay sa kanyang tunay na ama. Para naman kay Yuki-ung, ang kanyang ama at lolo, ang dahilan kung bakit naging batang walang ina. Ngayon, naghihiganti lang si Yuki-ung, kaya ano ang mali doon? Bukod pa rito, ano man ang kanyang mga pagkakamali. Naniniwala si Yuki-ung na patatawarin siya ni Jongho dahil siya ang ina ng bata. Sinabihan niya si Jong-eun na tingnan ang florera sa mesa. Iyon ang florera na ginamit ng kanyang ina sa pagdala ng sinigang. Walang makakahigit sa relasyon ng dugo. Siya ang aking ina, si Hanbi ay aking anak din, at ikaw, wala ka, Jong-eun. Iyan ay isang malinaw na katotohanan na hindi kailanman magbabago gaano man magsakripisyo si Jong-eun. Lalo siyang natatakot na balang araw, kukunin ni Yuki-ung ang lahat sa kanya, kaya palagi siyang balisa. Nang magreklamo ang kanyang anak, sinigawan pa ni Jong-eun ang bata na ikinagulat ng kanyang ina. Ito ang unang pagkakataon na nakita niyang nagalit siya sa kanyang anak. Kaya, nahulaan niyang may nangyari na nagbigay ng pressure kay Jong-eun. Sa silid, tinanong siya ng kanyang ina, ngunit tumanggi pa rin si Jong-eun na sabihin at nagpumilit na itago. Tinanong din niya ang ina kung sino ang pipiliin niya, siya ba o si Yuki-ung, paano sasagot. Ang ina dahil pareho silang mahalaga sa kanya. Labis na nadismaya si Jong-eun nang hindi niya nakuha ang sagot na gusto niya. Sa set, wala siyang ganang magtrabaho. Sa oras na ito, masayang dumating sina Hanso at Mijong. Ipinahayag na tumanggi si Seojin na tanggapin ang advertisement para sa brand ni Jongho, kaya si Jong-eun ang napili. Para sa taong mahal niya, palagi siyang nagsisikap na magpakita ng mahusay sa photoshoot. Sa kabilang panig, dinala ng ina ang mga larawan mula sa engagement party upang ipakita sa mga biyenan. Pinuri ito ng kanyang biyenan habang ang ina ni Jongho ay nakitang tila malungkot ang mukha ng nobya. Bukod pa rito, wala ring ibang kaibigan ng nobya ang dumalo bukod kay Mijong. Si Yuki-ung naman ay pumirma ng kontrata upang makipagtulungan kay Direktor O. Dahil sa mga alitansa, pakikipagtulungan kay Kanggu. Nang umalis na ang direktor, kinuha ni Yuki-ung ang recorder upang takutin ang Vice President. Kailangan niyang ibigay ang mga kompidensya na dokumento na hawak niya, kung hindi, ilalabas niya ang recording. Samantala, ang fashion brand na ilalabas ni Jongho sa merkado ay biglang nakatanggap ng reklamo sa copyright ng disenyo mula sa Haeju Group. Malinaw na sinisiraan ni Chairman ang kanyang nakababatang kapatid, kaya hindi na makapagtiis si Jongho. Direktang pinuntahan niya ang kanyang kapatid upang humingi ng paliwanag, ngunit wala siyang gaanong kapangyarihan tulad ni Jongju. Pinilit pa siya ng kalaban na kanselahin ang brand name at ibenta ito sa kanilang kumpanya sa murang halaga upang makatakas sa pagkalugi. Si Jongho ay halos gumuho matapos mapilitan ng kanyang sariling kapatid na umabot sa sukdulan. Walang makakontak sa kanya, kaya nag-alala si Jong-eun at tumakbo upang hanapin siya kung saan-saan. Narinig din ni Yuki-ung ang balitang ito mula sa direktor. Palagi niyang tinatanong ang kanyang sarili kung bakit kailangang kalabanin ni Chairman ang kanyang nakababatang kapatid. Kaya sinabi niya na palaging kinamumuhian ni Jongju si Jongho dahil kinuha niya ang kanyang ama. Lalo siyang nagalit nang malaman niyang ibinigay ng kanilang lolo ang tindahan sa kanya. Ngunit pagkatapos magpakasal sa ina ni Jongho, tinalikuran na niya ang lahat at wala nang kinalaman sa ama. Kahit noong ipinanganak ang Yuki-ung, pumanaw na siya, kaya hindi siya ang kumuha sa kanya mula kay Yan, Moongja. Nagulat si Yuki-ung nang marinig ito, at naging mausisa kung sino talaga ang dahilan ng kanyang pagiging ulila. Kaya direkta siyang nagtanong sa kanyang ina at nalaman na si Direktor O ang may gawa. Lumalabas na nagsinungaling siya upang isisi ang chairman at ang ama ni Jongho. Ngayon, luminaw na ang lahat. Lubos na nagsisisi si Yuki-ung dahil tinalikuran niya ang kanyang anak. Kung hindi dahil sa isang sandali ng kamangmangan, marahil ngayon sila ni Jongho ay magkakaroon ng masayang pamilya. Ngunit ngayon, marahil huli na ang lahat. Dahil napakasaya niya sa tabi ni Jong-eun, siya ang taong naglakbay ng malayo upang hanapin. Siya at binigyan si Jongho ng pinakamalaking pag-alo. Pagkabalik nilang dalawa, biglang tumawag si Yuki-ung kay Jongho. Mula sa telepono, narinig niya ang kanyang malungkot na pag-iyak, kaya labis siyang nabalisa. Agad niyang tinanong ang lokasyon ni Yuki-ung at nagmaneho patungo doon upang tingnan. Pagdating niya, nasaksihan niya si Yuki-ung na nakaupo sa lupa at walang tigil sa pag-iyak. Labis itong ikinabahala ni Jongho. Gusto niyang malaman kung ano ang nangyayari sa kanya at sinabi ni Yuki-ung na nasira ang sasakyan at hindi na mapapaandar. Nag-iisa lang siya sa madilim na lugar na ito, kaya labis siyang natatakot. Nang makita ito ni Jongho, iniuwi niya si Yuki-ung ngunit ayaw niyang paalisin ito at patuloy lang siyang umiyak. Ano ba ang ginawa ni Yuki-ung kaya ganyan ang hitsura niya ngayon, ngunit wala siyang lakas ng loob na sabihin. Pagkaalis ni Jongho, nakasalubong niya si Kanggu. Gabi na at nakita pa rin niyang pumupunta siya sa bahay ng kanyang ex-girlfriend. Nayamot si Kanggu para kay Jong-eun kaya sinuntok niya ito. Kasabay nito, sinabi niya sa kanya na nakita ni Jong-eun na kasama niya si Yuki-ung noong araw na iyon. Kaya kinailangan niyang tumakas mula sa engagement party. Ngayon lang nalaman ni Jongho ang tungkol dito. Nagsisi siya dahil hindi niya pinansin ang damdamin ni Jong-eun kamakailan. Pagka-uwi, agad niyang ipinaliwanag ang lahat sa kanya at sinigurado niya na wala siyang relasyon sa kanyang ex-girlfriend.
Kasabay nito, nakahanap si Jongho ng ebidensya. Nagpapatunay na ang mga disenyo ay ginamit sa Paji bago pa irehistro ni Jongju ang copyright. Kaya hindi na niya sila maaaring idemanda. Kung hindi pa rin titigil si Jongju ngayon, isusumbong niya ito sa Board of Directors. Kung malalaman nila na gumastos si Jongju ng ganoong kalaking mapagkukunan para lang sirain ang isang maliit na kumpanya, tiyak na mahihirapan siyang mapanatili ang kanyang posisyon bilang chairman. Sa banta ni Jongho, sumuko na siya. Sa wakas, inilabas na rin sa merkado ang produkto ni Jongho at nagustuhan ito ng mga customer. Dumami ang mga order kaya kailangang mag-overtime ang mga manggagawa. Ngunit tuwang-tuwa silang lahat dahil kinilala ang produkto na ginawa nila. Ang chairman, syempre, ay labis na natutuwa at walang tigil sa pagpuri kay Jongho. Si Jongho naman ay humiling sa kanya na tulungan siyang bilhin ang shares na hawak ni Jongju. Sa kabilang panig, pinuntahan ni Yong-eun ang kanyang biyenan upang patibayin ang kanilang relasyon. Magkasama silang magtutungo sa kabilang coffee shop para magkwentuhan. Naunang pumunta si Yong-eun doon upang hintayin siya at nagkataong nakita si Yuki-ung. Sinabi niya na hindi na niya kinamumuhian si Jongho tulad ng dati. Kaya babawiin niya si Jongho na ikinatakot ni Yong-eun. Ngunit sigurado siyang hindi maglalakas loob si Yuki-ung na sabihin iyon. Ipaalam kay Jongho ang katotohanan na si Hanbi ay kanyang tunay na anak dahil kung malalaman niya, paano niya mapapatawad. Ang babaeng nag-iwan sa sarili niyang anak. Habang nagtatalo sila, nakita nilang dumarating ang tiyahin. Nagmadaling umalis si Dong-eun, ngunit natigilan ng mapansin ang singsing sa kamay niya na ikinabaling ng pansin sa kanya ng ginang. Pagkatapos na nangyari kanina, labis na nag-alala si Dong-eun. Nang makita niya si Jongho, tinanong niya kung may balak itong makipagbalikan sa dating nobya. Agad namang hinalikan ni Jongho si Dong-eun upang patunayan na ang pag-ibig niya para rito ay hinding-hindi magbabago. Bukod pa rito, nakipagkita na si Seojin kay Gangwoo upang tanggihan ang papel sa pelikula. Pakiramdam niya, ang pagganap bilang isang biyuda ay hindi bagay sa kanya, kaya't ipinasa na lamang niya ito kay Dong-eun. Nagkunwari pa silang nag-aaway at nagtapon ng mga gamit sa buong opisina upang paniwalain si Jo Ki-ung na talagang matindi ang kanilang pagtatalo at tanggapin si Dong-eun para sa pangunahing papel. Pati si Direktor O ay nagmungkahi rin ito kay Dong-eun dahil malaki na ang bilang ng kanyang mga tagahanga ngayon. Bukod pa, siya rin ang nobya ni Jongho na magiging susunod na may-ari ng Haiju Group mula sa pagkatalo niya kay Direktor Jongju. Tiyak na hindi na magtatagal at mangyayari na ito. At ipapaimbestiga rin niya muli ang kaso ng kandila na naging dahilan ng pagkawala sa kanya ng aktres na si Lee Mo-eunja. Labis na natakot si Dong-eun na mabunyag ang lahat kaya agad siyang humiling sa vice-presidente na madaliin ang pagbibigay sa kanya ng mga dokumento tungkol sa katiwalian ng matandang direktor. Pagkatapos, nagmadali siyang dumaan sa parke upang palihim na tingnan ang kanyang anak. Kung hindi lang sana siya naniwala sa kasinungalingan, sana ay kasama na niya ang anak niya ngayon. Tuwang-tuwa si Hanbi nang makita si Jo Ki-ung at dali-dali siyang sinalubong ng magalang at inanyayahan itong umuwi sa kanilang bahay. Nakilala rin ang tiyahin na sumundo sa pamangkin si Jo Ki-ung kaya hinila rin niya ito kasama ang bata pa uwi. Pagpasok pa lang sa silid, agad na ipinakita ni Hanbi ang mga laruan at album kay Jo Ki-ung. Sa loob ay puro litrato niya mula noong sanggol pa siya na nagpaiyak kay Jo Ki-ung. Ang buong proseso ng paglaki ng kanyang anak ay hindi niya nasaksihan at ngayon ay tanging sa mga litrato na lamang niya ito nakikita na labis na nagpasakit sa kanyang puso. Ipinakita rin ni Hanbi ang family photo kay Jo Ki-ung. At nang makita niya si Dong-eun doon, labis siyang nainggit. Lalo siyang nagsisi dahil iniwan niya ang lahat at nagtago sa ibang bansa noon. Sa labas, kakabalik lang ni Dong-eun at ng kanyang ina at nagulat sila nang marinig na nandoon si Jo Ki-ung. Nagmadali siyang pumasok sa silid, nagkunwari siyang naghahanap ng gamit para maiwasan siya ng anak niya at galit na pinalabas si Jo Ki-ung. Ngunit tinanong siya pabalik ni Jo Ki-ung kung anong karapatan niya dahil hindi naman niya ito bahay. Natigilan si Dong-eun nang marinig iyon dahil ito ang buong katotohanan upang mabawi ang mga bagay na dating kanya. Inihayag ni Jo Ki-ung sa ina na si Song-ho ang ama ni Hanbi. Siya ang lalaki niya at hindi kay Dong-eun. Ngunit dahil lang sa isang pagkakamali, iniwan niya ang mga ito. Gulat na gulat ang ina nang malaman ang tungkol dito at hindi siya nakapagsalita. Siya ang nasa gitna kaya labis siyang naghihirap at hindi alam kung paano mapagsasabay ang dalawang panig. Si Song-ho, nang makabalik sa bahay, ay agad siyang tinanong ng ina kung sino ang may-ari ng singsing. Nagduda siya na si Jo Ki-ung iyon dahil kakaiba ang relasyon ng tatlo. Sinabi rin niya na tinanong siya ni Jo Ki-ung noon kung sino ang kumuha sa anak ni Moon-jae. Naramdaman niyang medyo kakaiba ang puntong ito. Kaya nagpasya siyang makipagkita sa taong nag-imbestiga sa video noon at ipinakita sa kanya ang orihinal na tape. Malinaw na isa lang itong eksena sa ensayo na nagpapatunay na ay hindi tunay na anak ni Emma Lee. Ang bagay na ito ay labis na hindi niya inaasahan. Gusto niyang makita agad si Jo Ki-ung para linawin ito. Nang matanggap niya ang tawag mula kay Song-ho, nanginginig siya sa takot. Hindi niya alam kung paano niya ito haharapin. Ngayon, kahit anong subok na itago ay wala ng saysay. Alam ni Jo Ki-ung iyon higit kanino kaya nagpakatotoo siya at umamin kay Song-ho. Siya ang nag-post ng video na iyon sa internet at siya rin ang tunay na anak ni MS Mo-eunja. Ang ikinagulat ni Song-ho ay kung bakit tinulungan siya ni Dong-eun na magtago. Sinabi niya na nagmakaawa siya kay Dong-eun at dahil sa kabaitan nito, tiyak na luluwag ang puso nito. Nang malaman ni Song-ho na si Jo Ki-ung ang nasa likod ng lahat, labis siyang nagalit. Ayaw na niyang makita ang masamang babaeng ito kaya
Umalis na siya, ngunit hindi matatag ang kanyang mga hakbang dahil sinisisi niya ang sarili sa masamang pagtrato kay Dong Eun noon. Si Dong Kyung ngayon ay nagsisisi rin higit kanino man at dahil hindi na niya nakayanan ang pagdurusa, hinabol niya si Song Ho at sinabi sa kanya ang isa pang sekreto. Sa araw na ibinalik ko sa iyo ang singsing, buntis ako noon, ngunit iniwan ko ang bata. Si Han Bi ay tunay mong anak, nagsisinungaling siya, paanong magiging totoo iyon? Sa mga dokumento sa ospital, malinaw na nakasaad na si Dong Eun ang ina ng bata dahil isinulat ko ang pangalan niya doon. Nang marinig iyon ni Song Ho, hindi na gumana ang isip niya. Napakalaking gulat nito para sa kanya. Kahit magmakaawa pa si Dong Kyung para sa kapatawaran, wala nang silbi. Iniwan niya ito doon at tumakbo palabas ng kalsada. Kahit na maraming sasakyan ang dumadaan, alam na ni Dong Eun na makikipagkita siya kay Dong Kyung ngayon, ngunit wala siyang ginawa. Naghintay lang siya sa bahay na bumalik si Song Ho, ngunit hindi mapakali ang ina. Kahit huli na, nagtaksi pa rin siya para makita ang kanyang anak at tingnan kung ayos lang ba ito. Si Dong Kyung ay wala na ring malay sa sarili ngayon. Pagkakita pa lang niya sa ina, umiyak na siya at inamin ang lahat ng pagkakamali niya. Ang ibinigay ni B kay Gang A ay nasa pag-iingat pa rin ni Dong Kyung. Nagpapatunay ito na talagang gustong-gusto niya nang bawiin ang bata, na nagpasakit sa puso ng ina, kaya niyakap niya si Dong Kyung. Si Song Ho naman ay hindi umuwi sa magdamag. Nang maghahanda na si Dong Eun para pumasok sa trabaho, nakita niya itong nakaupo sa labas ng gate, ngunit hindi pumasok. Pagkatapos ng lahat, alam na nilang dalawa ang pinagdaanan ng isa't-isa. Ngunit hindi sila nagtanong at nagkunwari pa ring walang nangyari. Pagpasok pa lang ni Song Ho sa bakuran, tinawag na siya ni Gen Lee para kausapin. Ang magkasalungat na damdamin sa kanyang puso sa sandaling ito ay lubos na naunawaan niya. Ngunit may sariling pasakit din si Dong Kyung. Umaasa si Song Ho na mapapatawad siya, ngunit hindi niya ito tinanggap. Habang buhay ay ayaw na niyang makita pa ang babaeng tulad niya. Nalaman din ni Gangguo ang katotohanan ito. Hindi niya inaasahan na si Dong Eun ay dumanas ng ganoong karaming pagsubok kaya mas gusto niyang higit na magbayad si Song Ho. Inihayag niya kay Song Ho na matagal nang handa si Dong Eun para sa araw na iyon kung saan siya iiwanan nito. At si Dong Kyung mismo ang naglagay ng ideyang iyon sa isip ni Dong Eun. Kahit na matagal na silang naghiwalay, sinasabi pa rin ni Dong Kyung kay Dong Eun kung gaano siya kamahal ni Song Ho noon. Babayaran niya ang airfare at aalis sa ibang bansa dahil lang sa gusto niyang makasama si Dong Eun. Ngunit sa paningin ni Dong Eun, si Dong Kyung ang pinakakaawa-awa sa sandaling ito. Kung patuloy siyang makikinig sa kanila, baka magkaroon pa sila ng pagtatalo, kaya umalis na siya. Sa sandaling ito, tinawag ng tiyahin si Dong Kyung sa bahay para tanungin siya kung ano ang dahilan ng pagkasira ni Song Ho dahil hindi pa niya nakikita ang kanyang anak na naghihirap at nagpapahirap sa sarili ng ganoon. Kaya tiyak na napakalaking dahilan nito. Patuloy namang umiiwas si Dong Kyung at hindi makatingin ng diretso. Mas lalo lang itong nagpaduda sa ina at unti-unti niyang nahulaan ang tunay na pagkatao nito. Pati na ang katotohanan na si Dong Kyung ang nanganak kay Han Bai. Sa madaling salita, siya ang nag-iwan kay Song Ho at sa apo niya. Hindi na kinaya ng ina at agad niyang sinuntok ng paulit-ulit si Dong Kyung. Ngunit hindi siya sumagot at hinayaan lang niya ang ina na gawin ang nais nito. Sa panahong ito, marami ng hawak na shares si Song Ho sa Hedu at malapit nang matanggal sa pwesto ang kanyang kuya. Dahil dito, gusto siyang hikayatin ni direktor o na sumapi sa kanyang panig. Umaasa rin siya na maaari niyang kausapin si Dong Eun upang pumirma ito ng kontrata sa kanyang kumpanya. Gayunpaman, ayaw ni Song Ho na makipaglaban sa kanyang kuya. Pumayag siyang isuko ang kanyang mga shares upang maibalik ang pwesto ni Jongdu. Hanggang gabi maaari siyang pamahalaan ang film division ng grupo. Samantala, lihim na nakipagkita si Dong Kyung sa vice presidente upang kunin ang lahat ng mga dokumentong may kaugnayan sa katiwalian ng ama ni Gangwoo. Pagbalik niya sa opisina, narinig niya na nandoon din si Song Ho, kaya't gusto niyang humingi ng paumanhin dito. Gusto niyang humingi ng kapatawaran, ngunit hindi ito tinanggap ni Song Ho. Galit pa siyang nagbabala kay Dong Kyung na huwag nang lumapit kay Han Bai. Dahil mula noong isinulat niya ang pangalan ng iba sa birth certificate, wala na siyang karapatang maging ina ng bata. Pagkatapos ng lahat ng pinagdaanan, lalo pang pinahahalagahan ni Song Ho si Dong Eun. Ang pagmamahal na ibinibigay niya rito ay mas malaki pa kaysa sa ibinigay niya kay Dong Kyung. At hindi rin nakalimutan ni Dong Eun na ipakilala ang kanyang tunay na ina kay Song Ho. Para formal na ipakilala siya sa kanyang ina. Palaging magkasama ang dalawa sa silid buong magdamag at alam ni Gen Lee na hindi siya dapat mang-abala sa kanila. Ngayon, malapit na ring matapos ang lahat. Sana ay magpakabuti na si Dong Kyung at huwag nang pahirapan ang sarili at hayaan na si Song Ho. Dahil kahit anong mangyari, hindi na mababago ang katotohanang siya ang ina ni Han Bai. Sa sandaling ito, bago tumakas ang vice-presidente, sinabi niya kay Gangguo na hawak ni Dong Kyung ang ebidensya ng krimen ng kanyang ama. Kung hindi niya ito mapipigilan bago magsimula ang pagpupulong ng board, tiyak na wala na itong magagawang solusyon. Bagamat palaging may alitan sina Gangguo at ang kanyang ama, sila pa rin ay magkadugo. Kaya nagpakumbaba siyang lumapit kay Dong Kyung upang magmakaawa na maging maawain sa kanyang ama. Gayunpaman, hindi niya madaling mapapatawad ang matandang iyon. At hindi bababasa, kailangan niyang bawiin ang mga shares na hawak ng direktor dahil
ito ay dating pag-aari ng kanyang ina. Nang malaman niyang hindi niya napapayag si Dong Ki-ung, humiling si Gangguo kay Song-ho na kumilos dahil ito lamang ang makakapigil sa kanya sa sandaling ito. Dahil labis siyang natatakot na kung mabunyag ang lahat, ang kanyang ama ay makukulong upang mas madaling makialam. Formal na isinuko ni Song-ho ang shares sa kanyang kuya at naging direktor ng film division ng grupo. Ngayon din ang unang araw ng pag-film ni Dong Eun. Nagsimula ito sa isang eksena kung saan siya ay nanganganak sa ospital. Sa sandaling makita si Dong Eun na nakahiga sa mesa ng panganganak, naaalala ni Dukyung kung gaano siya naghirap at nagdusa upang maipanganak si Hanbi 6 na taon na ang nakalipas. Ang mga mata ng dalawa ay patuloy na nagkatinginan dahil pareho silang may iisang iniisip. Pagkatapos ng eksena, dinalhan ni Dong Eun si Dukyung ng isang lata ng soft drink. Bagamat hindi pa siya naging ina, mahusay siyang umarte at kinilala rin ito ni Dukyung. At kahit ngayon, hindi pa rin kinikilala ni Dong Eun si Dukyung bilang ina ni Hanbay, ngunit ang katotohanan ay hindi na magbabago. Kahit paano, siya ay isang ina na gustong mapalapit sa kanyang anak. At sa araw na iyon, dinala ng tiyahin si Hanbi sa set ng pelikula upang mag-tour. Ngunit dahil sa biglaang nangyari, iniwan niya ang bata kay Dukyung. Kaya't dinala niya si Hanbi sa kanyang opisina upang maglaro. Labis na natuwa ang bata at hiniling kay Dukyung na tawagan ang kanyang ama. Ngunit nang malaman ni Song-ho na kasama ng kanyang anak si Dukyung, labis siyang nagalit. Inakala niyang pinilit ni Dukyung ang bata, kaya't agad siyang tumawag sa kanyang ina. Pagkarinig ng balita, nagmadaling umalis ang ina, ngunit nang dumating siya sa opisina, wala roon ang dalawa. Nagsimula siyang mag-alala, kaya tumakbo siya sa bahay ni Dukyung at nakita niya itong nagluluto para sa bata. Napakalapit ng ina at anak kaya hindi na nakatiis si Genf Lee na paghiwalayin ang mga ito. Ngunit dumating na rin si Song-ho sa sandaling ito. Ayaw niyang makipag-ugnayan ang kanyang anak sa babaeng ito, kaya pinilit niyang umuwi si Hanbi kahit gusto pa nitong maglaro kay Dukyung. Ngunit hindi pinayagan ni Song-ho at galit na hinila ang anak pauwi, na nag-iwan kay Dukyung na walang magawa kundi tingnan na lang sila. Maaari na lang siyang palit. Sa telepono ay nagpakita ng masayang ngiti, ngunit pati ito ay inagaw ni Dong Eun. Binura pa niya ang lahat ng mga larawan ni Hanbi doon, upang hindi magkaroon si Dukyung ng anumang pagkakataon na mapalapit sa bata. Pilit na inagaw ni Dukyung ang telepono, ngunit itinulak siya ni Dong Eun at galit na nagbabala. Kung patuloy silang mag-aagawan, si Hanbi ay magiging tulad ni Dukyung 16 na taon na ang nakalipas. Noong nakaraang araw, nasaksihan niya mismo na siya ay ampon lamang at itinakwil ng kanyang tunay na ina. Nang dumating si Dukyung sa opisina, agad siyang sinabihan ng direktor na makipagkita sa bagong si. Ito ay isang tao na kilala rin ni Dukyung. Nagtataka nagsasaka siya kung sino ito, kaya nagulat siya nang makita si Song-ho. Direkta niyang hiniling sa kanya na ibigay ang accounting ledger ni Director O. Kung magiging matigas si Dukyung, ipapakita niya ang video na mag-iiwan sa kanya ng walang matatakasan. Bagamat naging matigas siya sa kanya, kabaligtaran naman ito kay Dong Eun. Ngayon ang araw kung kailan formal siyang pumirma ng kontrata at naging artista ng kumpanya ni Song-ho. Hindi pa sila nakakapagdiwang nang matanggap nila ang balita na kailangang dalhin si Hanbi sa ospital para sa pagsusuri. Tinawag din si Dukyung ng ina dahil kailangan ng doktor na suriin ang lahat ng miyembro ng pamilya at siya ang tunay na ina ng bata. Pagkatapos kunin ng nurse ang dugo ni Dukyung at Song-ho, tapos na ang kanilang tungkulin at magkakaroon ng resulta pagkatapos ng isang linggo. Dahil tunay na ina pa rin ni Hanbi si Dukyung, labis siyang nag-alala. Umaasa siyang sasabihin sa kanya ni Song-ho ang resulta. Ngunit pinagalitan siya nito na wala siyang karapatan, kaya wala siyang nagawa. Tanging si Dong Eun ang naawa kay Dukyung kaya pumayag siyang sasabihin niya rito. Pagkatapos, sinundo ni Dong Eun ang kanyang anak at sinabihan ang kanyang ina na tingnan ang kalagayan ni Dukyung. Siguro, ang pinakakailangan niya sa sandaling ito ay ang aliw mula sa kanyang ina. Pagdating ng ina, hindi pa niya nakakausap si Dukyung. Bigla siyang nakaramdam ng pagduduwal kaya nagmamadali siyang tumakbo sa banyo. Nag-alala rin ang ina kung may sakit ba siya. Ngunit ito ay panandali ang pagkabalisa lamang. Nangako si Dukyung sa kanyang ina na babawiin niya ang film studio na ikinagulat ng kanyang ina. Mula kay Song-ho lang nalaman ng ina na maihawak na mahalagang ebidensya si Dukyung upang pabagsakin si Direktor O. Kapag dumating ang araw na iyon, ang mga lihim na matagal nang nakabaon ay mabubunyag. Sa sandaling ito, nagpunta ang mga reporter sa kumpanya upang magtanong tungkol sa orihinal na video noong taong iyon. Nagdududa sila na may kinalaman si Dong Eun sa kaso ng kandila ng aktres na si Lee Mo-eunja. Kung maghuhukay pa sila ng mas malalim, maaaring maboycott ang pelikula na ginagawa niya. Natakot ang buong grupo nang malaman ito dahil malaki ang ininvest nila sa pelikula. Ngunit tiniyak ni Gangguo sa lahat na hindi na kailangang mag-alala. Kasabay nito, kapag inihayag ang lahat, handang isuko ni Dukyung ang kanyang karera. Hanggang maaari niyang hilahin si Direktor O at formal na tanggapin ang kanyang ina. Gayunpaman, bago pa man mangyari iyon, sinabi na ng vice-presidente ang lahat sa kanya. Hindi hahayaan ng matandang ito na maging mapayapa siya. Nakita ng assistant ng chairman ang isang grupo ng mga gangster na pumunta kay Direktor O, kaya tumakbo siya upang ipaalam sa kanya. Tinawagan ni Jongju ang kanyang nakababatang kapatid upang madali niya itong asikasuhin. Sa kabilang banda, sinira nila ang lahat ng gamit sa opisina upang hanapin ang ledger. Pagdating ni Dukyung, nagulat siya at hindi pa nakakapag-react, dinakip na nila siya at tinanong kung nasaan ito. Tumanggi si Dukyung na ibigay ito, kaya gusto nilang dalhin siya.
Sa sandaling ito, dumating si Song Ho sa oras upang iligtas siya. Sinubukan niyang labanan ang mga lalaki. Ngunit dahil sa dami nila, unti-unti siyang natalo. Bago pa man lumala ang sitwasyon. Sa kabutihang palad, nakilala ng isa sa kanila si Song Ho, kaya tumigil sila at mabilis na umalis sa pinangyarihan. Pagkarinig ng balita, galit na pumasok si Gang Guo sa opisina upang hanapin ang kanyang ama. Sa harap ng mga ginawa niya, wala na siyang masabi. Hiniling lang niya na tumigil ito at huwag munang galawin si Dukyung para mas maayos niyang malutas ang lahat. Kasabay nito, iminungkahi rin ni Song Ho kay Dukyung na itigil na ang paghihiganti dahil masyado itong delikado. Ibibigay niya rito ang natitirang shares na hawak niya. Sa isang kondisyon lamang na huwag na silang magkita pang muli. Sa tuwing nakikita niya si Dukyung, labis siyang nasasaktan dahil sa mga ginawa nito sa kanya at sa kanyang anak. Sa araw ng resulta ng pagsusuri, bagamat may bahagyang pagbaba ng immune system si Hanbi, wala namang dapat ikabahala. At maaari siyang gumaling sa pamamagitan ng gamot. Hindi pa sila nakakahinga ng maluwagnang. Sabihin ng doktor na si Dukyung ang may problema. Lubhang nasira ang kanyang immune system at nagdududa. Siya na baka may hepatitis siya. Kailangan ni Dukyung na magpunta sa ospital sa lalong madaling panahon para sa pagsusuri upang maaari siyang magamot kaagad. Nang malaman ni Dong Yun na may sakit si Dukyung, hindi lang siya ang nag-alala, kundi pati na rin si Song Ho. Ngunit dahil may kasunduan silang huwag nang magkita, mahirap itong gawin. Kaya si Dong Yun na lang ang pumunta sa bahay niya, hindi lang upang ipaalam ang kalagayan ng kalusugan ni Hanbi, kundi para sabihin din kay Dukyung na kailangan niyang magpatingin sa ospital. Bagamat narinig niya na baka may sakit siya, hindi nagbago ang ekspresyon ni Dukyung. Dahil mula nang malaman niyang may cancer ang kanyang ina, hula na niya na darating din sa kanya ang araw na ito. Sa sandaling iyon, nang marinig ng lola na nagkasakit ang kanyang apo, nagmadali siyang tumakbo sa bahay ng bata at hindi nakalimutan na magdala ng pampalakas. Mayroon lang simpleng sipon si Hanbi noong una, ngunit biglang nilagnat ng 39 degrees. Sa gabi, nang makita ng kanyang lola na hindi maganda ang sitwasyon, agad siyang sinabihan si Song Ho na ihatid ang bata sa ospital. Kasabay nito, pinasuri ni Direktor O ang tungkol sa bata na kinuha niya mula kay Yen Moon dyan noong taong iyon at nalaman niya na ito ay si Dukyung. Ngayon, alam na ng matanda kung bakit palagi siyang nilalabanan. Natakot si Dukyung nang matanggap niya ang tawag mula sa kanya. Gusto niya sanang makita agad ang kanyang ina para sabihin ang tungkol dito. Ngunit narinig niya na naka-ospital si Hanbi. Kaya nagmadali siyang pumunta doon at nakalimutan ang tungkol sa nangyari kanina. Pagdating niya, nakita niya agad si Song Ho. Ayaw ni Song Ho na lumapit siya sa kanyang anak, ngunit dahil sa labis na pagmamakaawa ni Dukyung, umayag na lang siya. Dahil dito, nagkaroon siya ng pagkakataong makasama ang kanyang anak, habang si Jung Yun naman ay abala sa pag-film at hindi pa alam ang nangyayari. Kaya siya mismo ang pumunta sa set para sunduin siya. Pagdating ni Jung Yun, dali-dali siyang tumakbo papasok dahil sa pag-aalala para sa kanyang anak. Hindi niya inaasahan na maabutan niyang naroroon na si Dukyung. Nang makita ni Dukyung si Jung Yun, lumingon siya at sinabi kay Hanbi na dumating na ang kanyang ina. Tila ipinahihiwatig na si Jung Yun ang tunay na ina ng bata. Habang siya na nag-iwan kay Hanbi ay hindi karapat-dapat maging ina. Bago siya umalis, hindi nakalimutan ni Dukyung na magpaalam sa kanyang ina at pinaalalahanan siyang pumunta sa pulong ng mga shareholders. At siya naman ay magtatrabaho sa ibang bansa sa loob ng ilang panahon. Sinabi rin ni Dukyung kay Song Ho ang eksaktong mga salitang iyon. Tiyak niya na aalis na siya ng tahimik at hindi na siya guguluhin pa. Ngunit pagkatapos lamang ng ilang hakbang, nawala ng malay si Dukyung sa lugar. Nakita siya ng nurse at agad siyang dinala sa stretcher upang simulan ang first aid. Ang doktor na nakipag-appointment kay Dukyung noon ay personal na nagsuri sa kanya at nagpatakbo ng mga pagsusuri upang matiyak na matutukoy ang sakit na dinaranas ni Dukyung. Kasabay nito, ang video 7 taon na ang nakalipas ay inihayag na nagdulot ng malaking epekto. Hindi lamang nadawit si Jung Yun sa iskandalo, kundi nalaman din ng publiko na si Dukyung ang anak ni Yen Moon. Labis itong ikinagulo ng lahat dahil malubhang maapektuhan ang pelikula, ngunit wala namang makontak kay Dukyung. Mayroon na ring resulta ng pagsusuri at totoo ngang may hepatitis siya. Mahirap siyang gamutin gamit ang gamot at ang tanging pinakamahusay na paraan ay ang liver transplant lamang. Sinabi ni Dukyung na pupunta siya sa Estados Unidos para magpagamot, ngunit hindi. Siya pinayagan ng doktor na umalis dahil sa kanyang mahinang kalagayan. Matapos siyang magmakaawa, binigyan siya ng doktor ng isang araw para maghanda at mag-check-in sa ospital. Pagkabalik ni Dukyung, agad siyang nakipagkita kay Direktor O kung mas maaga siyang pumunta dito kagabi. Hindi sana nailantad ang video. Ibinigay ni Dukyung ang accounting ledger, ngunit hindi ito hawak ng direktor, kundi si Gang Guo ang may hawak nito. Anak pa rin niya iyon, kaya bilubos siyang nagtiwala. Rito, hindi niya inaasahan na si Gang Guo mismo ang maglalabas nito sa pulong ng board. Samantala, sa kabilang panig, nagdaos si Jung Yun ng press conference upang ibunyag ang katotohanan sa media. Gayunpaman, bago pa man siya makapagsalita, dumating si Yen Moon at gustong palitan si Jung Yun sa pagtanggap ng responsibilidad na ito. Sa harap ng mga reporter, sinabi niya na si Jung Yun ay hindi niya talaga anak at hindi rin ito ang naglabas ng tape upang patunayan ang kanyang pagiging inosente. Kinumpirma rin niya sa kanila na si Han Dukyung ang
Anak na iniwan niya 31 taon na ang nakalipas na ikinagulat ng lahat. Ngunit pagkatapos ng lahat, maayos ding natapos ang lahat at si En Moonja ay naging bagong direktor ng Haiju Film Company. Matapos may bunyag ang krimen ni Direktor O at matanggal siya sa pwesto. Nag-check-in naman si Dukyung sa ospital upang magpagamot, ngunit lumalala ang kanyang kalusugan. Nahihirapan siyang kumain at patuloy siyang sumusuka. Sa kanyang pinakamahihirap na sandali, napanood ni Dukyung ang press conference ng kanyang ina at narinig ang paghingi niya ng tawad na matagal na niyang gustong sabihin na labis na ikinatuwa niya. Iyon ang pinakamalaking aliw habang nakikipaglaban si Dukyung sa sakit. Ngunit hindi talaga alam ng kanyang ina at ng lahat na nagpapagamot si Dukyung hanggang sa isang araw dinala ni na Songho at Jung-Eun ang kanilang anak sa ospital para sa follow-up check-up. Nagkataon na nakita niya ang doktor ni Dukyung at nalaman niyang naroon siya. Nang makita niya si Dukyung na nakahiga sa kama, paano niya magagawang magkunwari na walang nangyayari? Labis siyang nasaktan at nasiraan ng loob dahil 2 linggo na siyang hindi kumakain at patuloy siyang sinasaktan ng sakit. Si Jung-Eun ang nag-iisang matalik na kaibigan ni Dukyung. At naisip ni Songho na dapat niyang malaman kung kumusta siya. Nang pumasok si Jung-Eun sa silid, hindi siya naglakas loob na. Tingnan ang payat na kalagayan ni Dukyung ngayon. Siya ang nagdulot ng maraming problema, ngunit ngayon ay naging ganito na ang kanyang sitwasyon na labis na nagpasakit sa puso ni Jung-Eun. Umaasa lang siyang gagaling si Dukyung, ngunit natatakot si Dukyung na hindi na siya magtatagal pa. Mayroon siyang isang hiling na huwag sanang makita ng kanyang ina ang kanyang kalagayan ngayon, ngunit hindi talaga kayang itago ni Jung-Eun sa kanyang ina. Dinala nila ni Songho si Dukyung pauwi upang makasama niya ang kanyang ina. Nang makita siya, labis na nasaktan ang kanyang ina at umiyak ng walang tigil. Sa mga sumunod na araw, sa tuwing magbubukas ng mata si Dukyung, makikita niya ang lahat na bumibisita sa kanya. Isa-isa at pati ang kanyang pinakamamahal na anak ay umiiyak para sa kanyang ina. Araw-araw, kumakain siya ng mga pagkain na personal na inihanda ng kanyang ina at ni Jung-Eun. Naghahanap sila ng mga pagkain makakabuti sa kalusugan upang magkaroon si Dukyung ng lakas na labanan ang sakit. Pagkatapos ng ilang panahon, bumuti na ang kanyang kalusugan at unti-unting gumaling ang kanyang liver function na labis na ikinatuwa ng kanyang ina. Bumalik din ang kanyang inang ampon mula sa ibang bansa upang bisitahin si Dukyung. Matagal na silang hindi nagkita at ngayon na nakita niya ang kanyang anak sa harap niya, naluha siya sa kaligayahan. Kahit na hindi siya ang nagluwal sa kanya, siya naman ang nagpalaki sa kanya. Paano malilimutan ni Dukyung ang inang nagpalaki sa kanya? Nag-aabang din ang buong pamilya sa ibang bansa na makita si Dukyung, kaya sasama siya sa kanyang ina upang bisitahin sila. Sa araw ng pag-alis, sinadya ni Jung-Eun na magpunta sa airport upang hanapin ang inaampon ni Dukyung dahil plano niyang manirahan sa Estados Unidos. Manirahan doon at hindi alam kung kailan makakabalik. Ngunit may isang bagay na matagal nang gustong sabihin ni Dukyung kay Jung-Eun. At ito ay ang kanyang pasasalamat dahil kung hindi siya dinala ni Jung-Eun pa uwi upang alagaan, marahil ay wala na si Dukyung ngayon at nag-iisa. At sa araw ding iyon ang pagpapalabas ng pelikulang pinagbibidahan ni Jung-Eun. Maraming manonood ang pumunta upang suportahan siya dahil sa pagmamahal nila rito. Ang buong pamilya at mga kamag-anak ni Jung-Eun ay naroroon din upang ibahagi ang kagalakang ito. Maaari ring ituring na lahat ng pagsisikap ni Jung-Eun sa nakalipas ay nagbunga dahil nagkaroon siya ng matatag na karera at pamilyang matagal na niyang pinangarap. Kaya dito na nagtatapos ang pelikula. Kung nagustuhan ninyo, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at mag-share upang suportahan kami. Salamat sa panonood.